Ang maliit na batang babae na ito ay 3 araw nang hindi kumakain ng kanin. Ngayon, kumukulo ang kanyang tiyan sa gutom. Bigla niyang nakita ang mga kamote na nakabalandra sa lupa. Dali-dali niyang kinuha ang isa at isinubo. Biglang lumapit ang isang batang lalaki at sinabing iyon ay para sa baka at pagkatapos ay itinuro ang katabi at sinabing iyon ay para sa tao. Ngunit hindi inaasahan, naisip ng batang babae na napakasaya ng baka dahil nakakain sila ng masasarap na bagay. Nakita ang batang babae na nakadamit ng maayos, hindi mukhang mahirap na walang makain. Ang mabait na batang lalaki ay naghanda ng isang hapagkainan para sa kanya. Ngunit ang maliit na batang babae ay hindi nangahas kumain dahil wala siyang pera. Gayunpaman, sinabi ng batang lalaki na hindi niya kailangan magbayad, kumain lang. Ang pangalan ng batang lalaki ay Likang. Maaga siyang nawala ng ama at lumaki kasama ang kanyang ina sa tabing dagat. Pinagkatiwalaan nila ang isa't isa. Nagbukas ang ina ng isang maliit na kainan. Dahil sa kanyang pambihirang galing sa pagluluto, naging maayos ang negosyo. Si Likang, mula pagkabata, ay nangarap na maging isang mahusay na chef tulad ng kanyang ina. Tuwang-tuwa si Likang nang makita ang batang babae na masarap kumain. Bigla siyang lumuha. Akala ni Likang ay nakakagat siya ng buhangin, pero ang totoo, sobrang sarap pala ng pagkain. Hindi pa kailanman naramdaman ng batang babae ang kaligayahan tulad nito. Mabilis na kinuha ni Likang ang panyo para punasan ang kanyang mga luha at sinabihan siyang bumalik doon para kumain ngayong tanghali. Gagawa siya ng chocolate para sa kanya at sinabing kung magutom siya sa hinaharap, pumunta lang siya doon para kumain. Dahil sa takot na hindi pa siya busog, bumalik si Likang para kumuha ng mas maraming kanin, ngunit hindi niya nakita ang kanyang pamilya na dumating upang hanapin siya. Kinuha ni Likang ang paborito niyang chocolate noong tanghali at personal na gumawa ng chocolate ball para sa batang babae, ngunit aksidente niyang natapon ang kaldero ng gatas at nasunog kaagad ang kanyang braso. Kasabay nito, napagalitan din ang batang babae ng kanyang ina dahil tumaas ang kanyang timbang ng 150 gramo at ngayon ay nakasakay sa sasakyan pabalik sa Seoul. Simpleng binandahe lang ni Likang ang kanyang sugat. Tiniis niya ang sakit upang gawin ang chocolate ball. Naisip niya ang masarap na pagkain ng batang babae at napangiti siya. Ngunit halos 2:00 na at hindi pa rin dumarating ang batang babae. Dinala ni Likang ang natapos na chocolate sa labas at naghintay. Lumingalinga siya ngunit hindi pa rin nakita ang batang babae. Sa sandaling iyon, isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng pinto at bumaba ang isang grupo ng mayayamang tao. Akala ni Likang na ang batang babae iyon, ngunit nang tumakbo siya papalapit, napag-alaman niyang hindi. Akala niya ay dumating ang mga customer para magtanghalian, kaya magalang niyang sinabi na sarado na ang kainan. Hindi niya inaasahan na direktang tinanong ng matandang babae na namumuno kung ano ang kanyang pangalan at kung ang kanyang ama ay si Lee Seung-hoon at kung ano ang kanyang mga resulta sa pag-aaral. Matapat na sinagot ni Likang ang lahat ng mga tanong. Tila nasiyahan naman ang matandang babae. Sa sandaling iyon, lumabas ang ina at nakita silang lahat at kaagad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga matatanda ay naupo sa loob at nag-usap, habang si Likang at ang batang si Lee Joon, na magkasing edad, ay naglalaro sa tabing dagat. Ngunit si Lee Joon ay labis na mayabang, pinagalitan niya si Likang at sinabing dapat lang siyang tahimik na manirahan doon habang buhay. Hindi pa rin siya galit, dinampot niya ang isang bato sa lupa at inihagis ito kay Likang, na tinamaan ang kanyang ulo at nagdulot ng patuloy na pagdurugo. Hindi na nakapagpigil si Likang, kaagad siyang tumayo at itinulak sila pareho sa dagat. Dinala ang dalawa sa ospital. Si Likang ay punong-puno ng tomato sauce at nakahiga sa kama ng ospital na hindi alam kung buhay pa. Ngunit sa tabi niya ay isang intern lang na doktor. Sa kabilang banda, si Lee Joon ay bahagyang nasugatan lang, ngunit napapaligiran siya ng mga doktor. Nag-alala ang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak at dali-dali siyang nakiusap sa doktor na tingnan ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na sisigawan siya ng ginang. Sinamantala rin ng eksperto sa tabi ang pagkakataon at sinabing magpapadala sila ng ibang doktor sa bandang huli. Pagkasabi niyon ay tumalikod sila at umalis. Naalala ng walang magawang ina ang sinabi ng lola. Lumabas na ang batang lalaking ito ay apo ng pinakamalaking korporasyon sa Korea. Paglingon niya sa kanyang anak na nakahiga pa rin sa kama ng ospital, sumigaw siya at sinabi sa lahat ang pagkakakilanlan ni Likang at ang pangungusap na iyon ay lubos na nagpabago sa buhay niya. Sa isang iglap, lumipas ang 25 taon. Matapos lumaki, lumuhod si Likang sa harap ng altar ng kanyang ina, nawala ng ulirat sa alaala ng taong iyon. Pagkatapos ng insidente sa ospital, hinangad ng ina na kilalanin siya ng lola bilang kanyang manugang at hindi bilang anak ng yaya. Hindi niya gustong maging biktima si Likang ng diskriminasyon dahil sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi naging pabor sa kanila ang tadhana. Namata ng maaga ang ina dahil sa isang aksidente at hindi naman binigo ni Likang ang kanyang ina. Ngayon ay isa na siyang doktor sa ospital ng korporasyon. Sa kompetisyon niya kay Lee Joon, hindi rin siya nagpakita ng kahinaan. Ngayon, katatapos lang ni Likang ng isang operasyon. Dahil sa malubhang pinsala ng pasyente, hindi ito nakaligtas sa huli. Walang magawa si Likang kaya naging napakainit ng kanyang ulo. Nagkataon na dinalhan siya ng pagkain ng kanyang matalik na kaibigan na si Min Seong. Umupo ang dalawa sa bench at kumain habang nag-uusap. Matapos maibsan, bumuti ang pakiramdam ni Likang. Pagkatapos niyang ihatid ang kanyang kaibigan, pagbalik niya sa kanyang pwesto, aksidente niyang nakita ang isang pasyente na patagong kumakain ng kanyang pagkain. Walang magawa si Likang nang tanungin siya, hindi ba kayo binibigyan ng pagkain sa ospital? Nahuli si Chaeong na kumakain at muntik ng mabulunan bago pa man niya malunok. Dali-dali siyang inabutan ni Likang ng tubig at sinabi niyang akala niya ay itinapon na lang iyon ng iba, kaya kinain niya upang hindi masayang. Tiningnan ni Likang ang babae
sa harap niya at walang magawa niyang sinabi na umalis lang siya para ihatid ang kanyang kaibigan at hindi pa niya natatapos ang kanyang pagkain. Nahiyang yumuko si Chaeyoung at hindi na naglakas loob ng umuya pa. Tinanong ni Lee Kang kung gusto pa niyang kumain, mabilis naman siyang umiling. Hindi pinansin ni Lee Kang at yumuko para maglinis, ngunit aksidenteng nakita ni Chaeyoung ang kanyang na may pangalang Lee Kang. Pamilyar ang pangalang ito kaya't hindi niya sinasadyang nasabi. Nagulat si Lee Kang at tinanong si Chaeyoung kung kilala siya nito. Pinagsisihan ni Chaeyoung na hindi niya matandaan kung bakit bigla siyang hindi makapagsalita. Lumabas na mayroon siyang problema sa pag-iisip. Tiningnan ni Lee Kang ang kakaibang babae sa harap niya at ayaw ng gulo kaya umalis na lang siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ang batang babae na ginawan niya ng chocolate balls 25 taon na ang nakakaraan. Pinagalitan ni Chaeyoung ng kanyang ina dahil tumaas ang kanyang timbang ng 100 gramo. Kinu-question siya kung gaano karaming pagkain ang kanyang nakain. Agad namang sinumbong ng kanyang kapatid na lalaki ang ina na nakita niyang kumain ang kanyang kapatid na babae ng isang buong mangkok ng kanin. Nang marinig ito, muntik nang mahilo ang ina dahil sa kompetisyon na gaganapin sa susunod na araw. Hindi madaling bumaba ang kanyang timbang at ngayon ay tumaas na naman. Wala nang ganang magbakasyon ang buong pamilya at dali-dali silang nagmaneho pabalik sa Seoul. Bigla namang naalala ng batang babae na nakasakay sa kotse ang batang lalaki. Sinabi niya kaninang umaga na gagawa siya ng chocolate ball para sa akin. Isang taon pagkaraan, isang magandang batang babae ang bumaba ng bus. Lumabas na naalala pa niya ang usapan nila noon. Naglakad siya papunta sa kainan na nasa alaala niya, ngunit wala ng tao doon. May kabaitan ang kapitbahay na nagsabi sa kanya na lumipat na ang pamilya ng batang lalaki at sinabi pa na gumawa siya ng chocolate at matagal nang naghihintay sa kanya at hindi sinasadyang nasunog pa ang kanyang kamay. Unti-unting lumipas ang panahon, sa isang iglap dumating ang taong 2012. Ang dating masayang pamilya ng batang babae ay nawala pagkatapos ng lindol at simula noon, naapektuhan ang kanyang kaisipan at nakalimutan niya ang maraming bagay. Kailangan siyang pumunta sa ospital bawat buwan para sa regular na pagsusuri. Ngayon, dumating si Chaeyoung sa ospital gaya ng dati. Nakakita siya ng kahon ng kimbap sa bench, inakala niyang may nag-aksaya ng pagkain, kaya hindi niya napigilan ang sarili at kumain ng ilang piraso. Lumabas na si Chaeyoung ay isa na ngayong chef at pinakagusto niyang gumawa ng chocolate. Ang batang lalaki noon ay laging nasa puso niya. Habang nag-i-enjoy siya sa pagkain, biglang may nagtanong mula sa likuran, hindi ba kayo binibigyan ng pagkain sa ospital? Nahihiya si Chaeyoung at hindi niya nailuno. Lumabas na isang doktor ang lumapit. Tiningnan niya ang kanyang at nakasulat doon ang pangalang Lee Kang. Hindi niya sinasadyang nasabi ito, ngunit biglang bumalik ang kanyang amnesia, kaya hindi niya maalala kung sino ito. Pagbalik niya sa kanyang silid sa ospital, sa wakas ay naalala niya rin siya. Pareho ang pangalan niya sa batang lalaki noon, ang idolo ng kanyang puso. At sa gayo ay nakita niya ang kanyang sarili na magulo, labis na nahiya si Chaeyoung. Sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na maraming pangalan at apelyido ang magkatulad, kaya imposibleng magkataon lamang. Sinubukan ni Chaeyoung na lumabas upang tingnan kung talagang ang batang lalaki iyon, ngunit nang makita niyang papalapit si Lee Kang, nag-alala siya at mabilis na nagtago. Hindi niya alam kung anong sakit ang mayroon siya, ngunit nang sumulyap siya kanina, mukhang hindi na iyon ang dating siya. Bigla silang nagkita muli sa harap ng elevator. Natakot si Chaeyoung at dali-daling tumakas, ngunit nakalimutan niyang may nakakabit sa kanyang dextrose. Dinala siya ni Lee Kang pabalik sa kanyang silid sa ospital at tinulungan siyang muling isaksak ang karayom. Akala niya ay lihim na may gusto si Chaeyoung sa kanya, kaya sinabihan niya ito ngayon. Wala akong balak makipagrelasyon. Pinayuhan ko siyang itigil ang pag-iisip tungkol doon. Nakita ni Chaeyoung na mahilig sa romansa ang peklat sa kamay ni Lee Kang at naalaala ang sinabi ng kapitbahay noon. Paano naman nagkataon ang lahat ng ito? Kinagabihan, kumakain si Lee Kang kasama ang pamilya ng Taekoon. Biglang sinabi ng kanyang tiyuhin na kailangan niyang pumunta sa Afghanistan para magbigay ng tulong. May digmaan doon ngayon, ngunit sinabi ng kanyang tiyahin na ang lahat ng iyon ay nakakatakot na balita at hindi naman ganoon kadelikado sa totoo. Nais ng kanyang lola na subukan si Lee Kang, kaya hindi rin siya nagsalita. Dahil binuli siya ng buong pamilya, napilitan si Lee Kang na pumunta sa Afghanistan. Ngunit doon ay puro usok at apoy, hindi ito kasing ligtas ng sinabi ng kanyang tiyahin. Hindi na nag-abala si Lee Kang at direkta siyang tumakbo sa kampo ng relief. Matapos ang operasyon, lihim siyang lumabas para magsigarilyo, ngunit aksidente niyang nakita ang mga bata sa labas na nakahukay ng granada. Bago pa niya mapigilan ang mga ito, sa sumunod na segundo, ang mundo ni Lee Kang ay nalubog sa pagsabog. Sa sandaling iyon, tila may naramdaman din si Chaeyoung. Hindi niya alam kung bakit patuloy na bumabagsak ang kanyang luha. 6 na buwan na ang nakalipas, na-discharge si Chaeyoung mula sa ospital. Bago siya umuwi, aksidente niyang nakita si Lee Kang na sinisigawan ng isang lalaki. Lihim na nakinig si Chaeyoung mula sa tabi at nakaramdam ng kaunting awa. Naalala niya ang mabait at masiglang batang lalaki noon. Siya ay tulad ng anghel sa kanyang puso. Ano ba ang pinagdaanan niya sa mga nakaraang taon? Ngayon, umuulan ng malakas. Ang daloy ng trapiko sa kalsada ay hindi gumagalaw. Lumabas na may bumagsak na trailer sa unahan at ang mga basura ay kumalat sa kalsada. Isang grupo ng mga tao ang nakaupo lang sa kanilang mga sasakyan at bumubusina ng malakas. Walang sinuman ang bumaba upang tulungan ang matandang lalaki. Sa sandaling ito, isang binata ang lumapit at nag-alok ng payong sa matandang lalaki. Siya naman ay nagpatuloy sa pagpulot ng mga basura sa ilalim ng ulan. Hindi inaasahan, si Lee Kang iyon. Nang makita ang eksenang ito, hindi pinansin ni Chaeyoung ang pagpigil ng kanyang amo at bumaba pa rin upang tumulong. Kinumpirma rin niya na ito ang batang lalaki na nasa kanyang alaala.
nila. Nagpa siya si Chaeyoung na hindi na itago ang kanyang damdamin. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang palampasin. Ngunit nang dumating siya sa ospital upang hanapin si Lee Kang, sinabi ng staff na nasa Afghanistan na siya para magbigay ng tulong hanggang sa ika-6. Kinabukasan, naiulat ng ospital na si Lee Kang ay inatake ng terorista at hindi alam kung buhay pa. Nagpunta si Chaeyoung sa bench kung saan sila nagkita ni Lee Kang. Isang simoy ng hangin ang dumaan, tila si Lee Kang ay bumalik sa kanyang tabi. Gustong malaman ni Chaeyoung kung ano ang pinagdaanan niya sa mga nagdaang taon, kung naaalala pa niya siya, at kung gusto pa niyang kumain ng chocolate na ginawa niya. Gayunpaman, ang lahat ay guni-guni lang ni Chaeyoung. Tila naging bula si Lee Kang at nawala sa hangin. Pagbalik ng kanyang ulirat, gabi na. Lumingon si Chaeyoung at nakita ang isang lalaki na umiiyak. Dali-dali siyang kumuha ng tissue at ibinigay sa taong naghihirap tulad niya. Pareho silang walang imik, tulad ng dalawang paralel na linya. Kinabukasan, abala si Chaeyoung sa trabaho nang bigla siyang tawagan ng kanyang nakababatang kapatid na gustong ipakilala siya sa isang mayamang lalaki. Maaga nang nakita ni Chaeyoung ang pakana ng kanyang kapatid. Lumabas na gusto lang nitong humanap ng mayamang bayaw para madaling makautang ng pera. Hindi sinasadyang nakita ng lalaki kagabi ang eksenang ito. Lumabas si Chaeyoung para pakalmahin ang sarili. Ibinalik ni Min Seong kay Chaeyoung ang wallet na nahulog niya sa bench kagabi. Yumuko siya bilang pasasalamat, ngunit hindi niya inaasahan na madalas nalilitaw ang lalaking ito sa kanyang buhay. Kahit na puno ang restaurant, maghihintay pa rin siya sa labas para lang makakain ng luto ni Chaeyoung. Sa sandaling ito, bigla siyang nilagnat. Hindi niya sinasadyang nasunog ang karne ng baka. Ang mabait na amo ay pinayagan siyang mag-leave para magpatingin sa doktor. Hindi makasakay si Chaeyoung ng taxi nang aksidente niyang nakita si Min Seong. Nagkasama silang pumunta sa ospital. Inalagaan siya ni Min Seong buong magdamag. Mula sa pagiging dalawang paralel na linya, unti-unti silang naging magkaibigan. Sa Pasko, muling ipinahayag ni Min Seong ang kanyang pagmamahal kay Chaeyoung. Sa labas ng bahay ay napakalamig. Sa nakita niyang taos-pusong pagpapahayag ng pagmamahal, kahit na bato ay matutunaw. Masakit ang puso ni Chaeyoung. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Masayang nagyakapan ang dalawa. Naghanda pa si Min Seong ng isa pang sorpresa. Inimbita niya ang kanilang matatalik na kaibigan upang batiin silang dalawa. Ngunit nang makita niya ang taong ito, saglit na natigilan si Chaeyoung. Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Nakita niya ang lalaking araw-araw niyang iniisip sa kanyang harapan. Akala ni Chaeyoung ay sa kabilang buhay pa niya ito makikita. Tila naramdaman ni Lee Kang ang matinding tingin sa kanya, kaya tinanong niya kung nagkita na sila dati. Bago pa makabalik sa katinuan si Chaeyoung, nagbiro na ang kanyang kasintahan sa tabi. Huwag mong gamitin ang lumang diskarte na iyan para simulan ang pag-uusap. Katatapos ko lang mag-propose at nagtagumpay ako. Ngayon, dapat magalak si Lee Kang na nakahanap ng tunay na pag-ibig ang kanyang matalik na kaibigan. Taos pusong binati ni Lee Kang ang dalawa, ngunit tulala pa rin si Chaeyoung sa kinatatayuan niya. Masiglang nagpakilala si Min Seong. Ito ang matalik kong kaibigan, si Lee Kang, na bagong balik mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit hindi napansin ni Min Seong na namumula ang mga mata ni Chaeyoung. Bumagsak ang puting niebe mula sa langit at ngayong taon ay isa na namang puting Pasko. Si Min Seong ay yakap si Lee Kang sa kaliwang braso at si Chaeyoung sa kanang braso, nagtatamasa ng kaligayahan na magkaroon ng kasintahan at isang matalik na kaibigan na nakaligtas sa kapahamakan. Ngunit si Chaeyoung, sa sandaling ito, ay pakiramdam na niloloko siya ng tadhana. Tiningnan niya ang dalawang lalaki na masayang naglalaro. Hindi niya alam kung paano sila harap sa isa't isa sa hinaharap. Ang lalaking itinago niya sa kanyang puso sa loob ng 25 taon ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Nagpunta si Chaeyoung sa restaurant para kausapin ang amo niya at humingi ng pahinga. Gusto niyang pumunta sa ibang lugar kung saan wala siya, tanging ang kanyang mga alaala lang. Unti-unting lumipas ang panahon, sa isang iglap, 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon, isang mang-aawit ang nagtatanghal ng aksidente itong madulas at mahulog sa entablado, malubhang nasugatan at nawalan ng malay. Nang malaman ito ng staff, kinontak nila si Lee Kang na may magaling na kasanayan at nakapagbigay na ng tulong sa Afghanistan. Iniling ng pamilya at ng lahat na operahan niya ang mang-aawit. Dahil sa impluwensya ng mang-aawit, maraming reporter ang dumating. Kung magtagumpay ang operasyon, hindi lang ito magbibigay ng karangalan sa surgeon, kundi matutulungan din ito si Lee Kang na makuha ang karapatan sa mana ng pamilya. Malinaw na ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa 1,000 taon. Gayunpaman, bago ang operasyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Nakita niya na ang tumatawag ay ang matalik niyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap. Ngunit nang sagutin niya ang tawag, ibang tao ang nasa kabilang linya. Dali-dali siyang tumakbo sa silid ng pasyente at nakita niya si Min Seong na nakahiga sa kama, walang malay. Ano ba ang nangyari? Bakit ganoon kalubha ang kanyang sakit at hindi niya sinabi sa akin? Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ng kanyang assistant na magsisimula na ang operasyon para sa mang-aawit. Dali-dali si Lee Kang na pumunta sa preparatory room at nakita niya na ang surgeon para kay Min Seong ay ang kanyang kalaban, si Lee Joon. Ilang araw pa lang ang nakalipas ay nagkaroon sila ng gulo. Binalaan siya ni Lee Kang
kung may anumang pagkakamali sa operasyon na ito, hindi niya ito palalampasin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Lee Joo ng assistant ni Lee Kang iyon. Nagsimula ang operasyon at sa mesa ng operasyon ni Min Seong, biglang naging si Lee Kang ang pangunahing doktor. Kasabay nito, lumitaw din si Lee Joo sa silid ng operasyon ng mang-aawit. Ang bihirang pagkakataong ito ay pinili ni Lee Kang na isuko para sa kanyang matalik na kaibigan. Lumipas ang bawat segundo at minuto. Natapos ang operasyon, pumasok si Lee Joo sa engranding press conference at inihayag ang matagumpay na operasyon. Agad na iniulat ng malalaking media outlets ang kahanga-hangang kasanayan ni Lee Joo. Si Lee Joo ay malawakang ipinahayag sa internet at ang kanyang reputasyon ay lumipad ng napakabilis. Gayunpaman, hindi siya ng swerte si Lee Kang. Nabigo ang operasyon ni Min Seong. Nakaupo siya sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Sa sandaling ito, lumapit ang ama ni Min Seong at inalo si Lee Kang na huwag masyadong magdalamhati. Alam mismo ni Min Seong na napakaliit ng kanyang pag-asa, kaya hindi niya sinabi kay Lee Kang ng maaga. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang makita ng mga matatanda ang pagpanaw ng mga bata. Umaasa rin ang ama ni Min Seong na may mangyayaring himala. Nakita niya si Lee Kang na sinisisi ang sarili dahil sa nabigong operasyon at pinasalamatan niya ito sa paggawa ng lahat ng kanyang makakaya nang sumuko na ang lahat. Ngunit sa pag-iisip na malapit nang pumanaw ang kanyang matalik na kaibigan, patuloy na umiiyak si Lee Kang sa sakit. Isang linggo pagkaraan, bumisita si Lee Kang kay Min Seong sa Social Welfare Center. Nag-usap pa rin sila ng masaya tulad ng dati, tila ang paghihiwalay sa buhay at kamatayan ay hindi naman ganoon kasindak-sindak. Habang nag-uusap sila, dinalhan sila ng pagkain ng staff. Pagkakain lang ng isang subo, agad na ibinaba ni Min Seong ang kutsara. Agad na tinanong ni Lee Kang kung may masama ba siyang nararamdaman, ngunit sinabi lamang ni Min Seong na mahirap itong lunukin. Gusto lang daw niya kumain ng dumpling ngayon. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Lee Kang na gagawa siya. Ngunit hindi inaasahan, gusto lang kumain ni Min Seong ng lutong chaeong at sinabi pa niyang iyon ang pinakamasarap na pagkaing nakain niya. Nainis si Lee Kang, nakarating na tayo sa puntong ito, bakit mo pababanggitin ang babaeng iyon na walang utang na loob? Gayunpaman, sinabi ni Min Seong na kung makakain siya ng dumplings na gawa ni Chaeong bago siya mag-logout, wala na siyang pagsisisihan. Kasabay nito, si Chaeong ay nasa malayong lugar, walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Lumabas na ang kanyang kapuspalad na nakababatang kapatid ay nagdulot na naman ng problema. Nabasag niya ang isang bote ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 won. Walang magawa si Chaeong kundi ilipat ang pera sa may-ari ng tindahan. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ng kanyang kasamahan na may nalalapit na kompetisyon sa pagluluto at ang premyo para sa mananalo ay isang bote ng alak na nagkakahalaga ng 8,000 won. Tuwang-tuwa si Chaeong. Ito ang lakas niya. Nagpuyat siya para makagawa ng pinakamasarap na pagkain. Mabilis na nagsimula ang kompetisyon. Inihanda ng mga kalahok ang kanilang pagkain at hinintay ang paghusga ng mga hurado. Ngunit nang makita ang mga hurado, sandaling natigilan si Moon Chaeong. Si Lee Kang pala, 6 na taon na silang hiwalay. Nagulat silang muling nagkita. Sa kabila ng 6 na taon na lumipas, pakiramdam pa rin nila ay may kuryente sa pagitan nila tulad noong una. Ang binata ay nanirahan sa puso niya. Hindi siya umalis kahit isang segundo. Ngunit gusto ng tadhana na maglaro ng ganito. Hindi alam ni Lee Kang ang damdamin niya. May masama pa siyang hangarin, siya ang hurado ng kompetisyon. Sinasadya niyang talunin si Moon Chaeong. Pati si Lee Joon ay hinarang si Moon Chaeong at tinanong kung bakit niya iniwan si Kwon Min Seo. May iba na ba siya? Tinitigan ni Moon Chaeong ang pamilyar, ngunit estrangherong lalaki sa harap niya. Ayaw niyang magpaliwanag, gusto niyang itago ang damdaming ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, abala si Moon Chaeong sa pagluluto nang bigla siyang abisuhan na lumabas para pagsilbihan ang isang Koreanong bisita na hindi marunong mag-Ingles. Sa labas, nakaupo nga si Lee Kang. Sinabi niyang gusto niyang umorder ng dumplings na take-out. Ngunit sa isang marangyang restaurant na tulad nito, wala nang magawa si Moon Chaeong. Si Lee Kang ay mapagbigay at agad na umorder ng isang bote ng 82-year-old wine, sabay tanong kung pwede na silang gumawa ng dumplings ngayon. Nang makita ito ng manager, mabilis na nagbago ang kanyang saloobin. Pagpasok pa lang ni Moon Chaeong sa kusina, agad siyang sinundan at inutusan na gumawa agad ng dumplings para sa SE na bisita sa labas. Walang magawa si Moon Chaeong, kaya sumunod na lang siya sa utos ng manager. Habang nagmamasa ng harina, biglang bumaba si Lee Kang sa kusina at tinanong kung masaya ba ang buhay niya. Ayaw sagutin ni Moon Chaeong ang tanong na ito at sinabihan siyang bawal ang mga customer sa kusina at pinakiusapan siyang lumabas. Ngunit sinabi ni Lee Kang, hindi mo ba alam kung paano nabubuhay ngayon si Kwon Min Seo? Nang maisip ang taong napakaraming utang na loob niya, medyo kinabahan si Moon Chaeong. Ayaw niyang bigwin si Kwon Min Seo, ngunit ang kanyang puso ay ganap ng inangkin ng lalaki sa harap niya. Kaya sadya niyang sinabi na naghiwalay na sila at hindi niya maaaring panagutin ang bawat isa habang buhay. Bawat isa ay dapat magkaroon ng sariling buhay. Sa pagkarinig nito, lubos na nadismaya si Lee Kang at naramdaman niya ang kawalang katarungan para kay Kwon Min Seo. Hindi niya papayagan ang kanyang matalik na kaibigan na maging ganito kalungkot. Hindi niya inaasahan na ang huling hiling bago mag-log out ay kumain ng dumplings na gawa mismo ng babaeng ito. Sa mata ni Lee Kang, si Moon Chaeong ay isang taong malamig at walang puso. Hindi makapaniwala si Moon Chaeong na sinabi niya na hindi na mahaba ang panahon ni Kwon Min Seo. Gusto niyang kumpirmahin muli ngunit lumabas na si Lee Kang ng silid. Paglabas niya ng pinto, nagkataon na nakasalubong niya ang kapatid ni Moon Chaeong. Akala niya ito ang bagong nobyo ni Moon Chaeong. Ngunit wala na itong silbing
ngayon. Sa sandaling ito, tumawag si Kwon Min Seong. Walang magawa si Lee Kang, sinabi niyang lumabas siya ng bansa para hanapin si Moon Chaeong. Ngunit hinalugog niya ang bawat sulok ay hindi pa rin niya makita. Pinayuhan niya si Kwon Min Seong nakalimutan na ang dumplings na iyon, napakarami pa ring masasarap na pagkain sa mundong ito. Tinitigan ni Moon Chaeong ang papalayo na anino ni Lee Kang, naramdaman niyang napakalaki ng utang na loob niya kay Kwon Min Seong. Samantala, pagbalik ni Lee Kang sa bansa, agad niyang dinalhan si Lee Joon ng lahat ng pinakamasasarap na dumplings sa Korea. Ngunit wala roon ang lasa na gusto niya. Labis na nadismaya si Kwon Min Seong, naramdaman niyang hindi niya matutupad ang huling hiling ng kanyang matalik na kaibigan. Lubos ding sinisi ni Lee Kang ang sarili. Ngunit hindi niya alam na nakabalik na si Moon Chaeong. Dahil sa pag-opera ni Lee Kang sa kanyang matalik na kaibigan ng walang pahintulot, nakagalitan niya si Lee Joon. Hindi lang siya pinilit ng pamilya na magbigay pugay at humingi ng tawad, kundi pinilit din siyang magbitiw sa kanyang trabaho sa ospital at hindi pa siya pinayagan na makapasok sa bahay. Ang pamilyang ito ay puro interes lamang at walang pagmamalasakit. Habang nakaupo sa kotse, bumuntong hininga si Lee Kang. Bigla niyang nakita ang kanyang lumang diary at naalala ang kanyang pinakamalaking pangarap ang maging isang chef. Tiningnan niya ang bawat pagkain na nakasulat sa kanyang notebook. Gustong personal na gumawa ni Lee Kang ng dumplings para kay Kwon Min Seong. Ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng tinawag niyang walang puso at malupit ay nakatayo sa labas, pinapanood ang pinakamagaling na surgeon sa Korea na awkwardly nagmamasa ng harina. Magulo ang isip ni Moon Chaeong. Kahit hindi niya kayang makasama si Kwon Min Seong, umaasa pa rin siyang magiging masaya ito. Ngunit ngayon na malapit na silang maghiwalay sa buhay, mas lalo siyang nakakaramdam ng pagkakasala sa kanya. Ang tanging bagay na magagawa niya ay lutuan siya ng masarap na dumplings. Biglang nakatanggap ng tawag si Lee Kang mula sa direktor ng ospital, na nagsasabing ang kaibigan ng kanyang lola ay biglang nagkaroon ng cerebral hemorrhage at nasa critical na kondisyon. Sinabihan siyang bumalik kaagad para mag-opera. Kung magtagumpay, hindi na nila hahabulin ang kanyang nakaraang pagkakamali. Ngunit sa totoo lang, alam ng lahat na ito ay isang bitad dahil napakababa ng posibilidad ng tagumpay. Kapag nabigo ang operasyon, si Lee Kang ang mananagot sa lahat. Sa pagiging miyembro ng isang chaebol na pamilya, hindi niya alam kung kailan siya sasaktan. Ngunit pumunta si Lee Joon sa kanyang ama. Ayaw niyang manalo si Lee Kang sa pamamagitan ng ganitong masamang paraan. Ang kanyang pagmamataas ay hindi pumapayag dito. Inamin niya na mas mahina siya kaysa kay Lee Kang. Bago magsimula ang operasyon, pumasok si Lee Joon sa silid upang patunayan na hindi siya madaling susuko. Ngunit sadyang pinukaw siya ni Lee Kang, kung hindi ka natatakot na panagutan, hawakan mo ang kutsilyo. Dahil ang pasyente na ito ay orihinal na pasyente ni Lee Joon, kinutya siya ni Lee Kang. Lumunok nga si Lee Joon sa pagmamataas. Ngunit sa panahon ng operasyon, dahil sa kapabayaan, labis na dumugo ang plasma ng pasyente. Naging kritikal ang sitwasyon sa mahalagang sandali. Pinalitan ni Lee Kang si Lee Joon at tinulungan siyang tapusin ang operasyon. Mabilis na nalutas ang mapanganib na sitwasyon at matagumpay na natapos ang operasyon. Nang makita niyang natalo na naman siya kay Lee Kang, galit na lumabas ng silid si Lee Joon. Kasabay nito, nakatayo si Moon Chaeong sa lugar ni Lee Kang, personal na gumagawa ng dumplings para kay Lee Joon. Pagkatapos ng operasyon, inanyayahan ni Lee Kang si Kwon Min Seong na mangisda. Dahil 15 taon na silang hindi nakakapunta ng magkasama, gusto ni Lee Kang na mas makasama pa ang kanyang matalik na kaibigan sa huling mga araw nito. Ngunit biglang dumating ang kanyang assistant na puno ng dugo at sinabi sa kanya na nagkaroon ng aksidente at maraming pasyente ang dinala sa ospital na kailangan ng agarang medikal na atensyon. Walang nagawa si Lee Kang kundi unahin ang pagliligtas ng tao. Sa kabilang banda, tapos na rin si Moon Chaeong. Ibinigay niya ito sa mapapangasawa ni Kwon Min Seong at sinabing gawa ito ni Lee Kang. Tiningnan ni Kwon Min Seong ang 8 dumplings sa harap niya at hindi makapaniwala na ang pinakamahusay na doktor sa Korea ay bumaba pa sa kusina para ipagluto siya. Ngunit sa pagsubo pa lang ng isang piraso, saglit na natigilan si Kwon Min Seong. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ito pa rin ang lasa noong araw na iyon. Alam ni Lee Joon na nakabalik na siya at tumingin sa labas ng bintana. Sa sandaling ito, lubos na siyang nasiyahan. Pagod na pagod si Lee Kang matapos mag-opera buong araw. Naalala niya ang kanyang appointment kay Lee Joon at agad siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Pagkalipas ng ilang minuto, may tumawag pabalik. Sinabi na pumanaw si Kwon Min Seong sa lugar kung saan sila nagkita para mangisda. Dumating na ang hindi maiiwasan. Parehong nalaman ni Lee Kang at Moon Chaeong sa magkaibang lugar na ang taong may malalim na pagmamahal sa kanila ay tuluyan ng pumanaw sa mundong ito. Natanggap ni Moon Chaeong ang liham na iniwan ni Kwon Min Seong para sa kanya. Sa totoo lang, matagal na niyang alam na si Lee Kang ang taong hinihintay niya. Ngunit dahil labis niyang minahal si Moon Chaeong, hindi sila nagkatuluyan. Maikli ang buhay, huwag itong sayangin. Sana ay maalagaan ni Moon Chaeong si Lee Kang sa hinaharap at siya naman ay makakain ng dumplings na gawa niya bago siya pumanaw. Wala na siyang pinagsisisihan. Tiningnan niya ang huling mga sulat na iniwan ni Kwon Min Seong sa mundo. Labis na nasaktan si Moon Chaeong. Nagpunta siya sa lugar na pinuntahan ni Kwon Min Seong bago siya pumanaw. Ngunit nakita niya si Lee Kang na mag-isang nangingisda sa ilalim ng ulan. Lumalabas na inaalala niya ang kanyang matalik na kaibigan dito. Dahan-dahang lumapit si Moon Chaeong sa kanya. Tila hindi sila nababasa ng malakas na ulan. Naglakad si Moon Chaeong patungo kay Lee Kang at sinabi na ipinagluto niya ng dumplings si Kwon Min Seong. Natuwa daw ito matapos
matapos kumain. Nang mabanggit ang masakit na pangalan na iyon, pareho silang hindi napigilan ang kanilang emosyon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Moon Chaeyoung at umalis, naiwan si Lee Kang na mag-isang nakaupo doon. Sa sandaling iyon, nagpadala rin ng mensahe ang ama ni Kwon Min Seong sa kanya, kahit alam niyang labis siyang nasasaktan ngayon. Ngunit nagawa pa rin niyang ihatid ang kanyang matalik na kaibigan sa huling sandali. Huwag mong hayaang magtagal sa paghihintay si Kwon Min Seong. Sa pagbalik, nakita ni Lee Kang si Moon Chaeyoung na nakatayo, tulala, at nababasa ng ulan. Kaya sinabihan niya itong sumakay sa kotse. Tutal, walang taxi doon. Magkatabi silang nakaupo sa kotse ng walang imik. Hindi rin naman gusto ni Lee Kang ang dating nobya ng kanyang matalik na kaibigan. Diretsahan niyang sinabi kay Moon Chaeyoung na huwag na silang magkita pang muli. Pagkasabi nito, bumalik sila sa katahimikan. Tinitigan ni Moon Chaeyoung ang lalaking lihim niyang minahal sa loob ng 25 taon. Hindi rin niya alam kung paano sila maghaharap. Pagkatapos nito, marahil ay itinadhana na ng Diyos na sila ay may koneksyon ngunit walang kapalaran. Lalong lumakas ang ulan. Pagod na pagod si Lee Kang matapos mag-opera buong araw. Ilang beses na muntik nang mabangga ang sasakyan sa harapan, kaya para sa kaligtasan, nagpasya siyang itigil ang sasakyan at magpahinga muna bago magpatuloy. Mabilis siyang dinalaw ng antok. Pinatay ni Moon Chaeyoung ang wiper para hindi maistorbo si Lee Kang. Tinitigan niya ang lalaking mahimbing na natutulog at naisip na hindi na niya ito muling makikita. Hindi napigilan ni Moon Chaeyoung na hawakan ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na biglang nagising si Lee Kang. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, biglang malakas na binangga ng sasakyang nasa likuran ang kanilang sasakyan. Hindi alam kung gaano katagal bago dahan-dahang nagising si Lee Kang. Nakita niya si Moon Chaeyoung na duguan at dahil sa kanyang malawak na karanasan, si Lee Kang ay alam niyang lubhang delikado ang kalagayan niya. Hindi niya pinansin ang sarili niyang sugat at dali-daling binuhat si Moon Chaeyoung patungo sa pinakamalapit na ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, ipinagbigay alam ng doktor na malubha ang mga sugat at kailangan agad ng operasyon. Ngunit sa liblib na lugar na ito, wala talagang magaling na doktor. Nagpasya si Lee Kang na siya na mismo ang mag-opera. Hindi makapaniwala ang doktor sa kanya, hindi rin maganda ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, kailangan nilang bilisan. Basta-basta lang ginamot ni Lee Kang ang sarili niyang sugat at pagkatapos ay nagpalit ng pang-opera. Kahit hindi niya gusto ang babaeng ito, hindi niya rin naman hinahangad na masaktan siya. Naging maayos ang proseso ng operasyon. Si Lee Kang, dahil sa kanyang matinding kalooban at karanasan, natapos ni Lee Kang ang operasyon para kay Moon Chaeyoung. Pagkatapos, paika-ika siyang lumabas. Ibinuhos ni Lee Kang ang lahat ng kanyang lakas para sa operasyong ito. Nang malapit na siyang bumagsak, tila nakita niya si Lee Joon na lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Gumaling si Lee Kang at nagtuturo sa mga intern. Pinangaralan niya ang isang tao na hindi tinamaan ang ugat dahil sa panginginig ng kamay. Nagpasya siyang ipakita sa lahat. Sa paghihintay ng mga estudyante, kinuha ni Lee Kang ang karayom. Ngunit nang kukunin na niya ang dugo, bigla niyang napansin na nanginginig din ang kanyang kamay. Tanging, napilitan siyang magsinungaling na nagbibigay lang siya ng halimbawa ng maling paraan. Gayunpaman, nang maghahanda na siyang ulitin, nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Biglang nataranta si Lee Kang. Hindi niya alam kung bakit ganoon, ngunit dahil maraming estudyante ang nakatingin, pinilit niyang pigilin ang kanyang hininga at matagumpay na tinamaan ang ugat. Nagpalakpakan ang lahat sa paghanga. Saka lang nakahinga ng maluwag si Lee Kang. Ngunit ang nangyari ay nagdulot ng labis na pagdududa sa kanya. Sa sandaling iyon, tumawag ang direktor ng ospital para ipaalam na isang mayaman na ginang ang biglang nagkaroon ng cerebral hemorrhage at kailangan ng agarang operasyon. Iniling niyang si Lee Kang ang maging punong doktor. May tuturing itong isang magandang pagkakataon para sa kanya dahil ang mayaman na ginang ay may isang magandang anak na babae. Siya ang napiling maging manugang ng pamilya para kay Lee Joon sa pagkakataong ito. Bagamat tila delikado ang kalagayan ng pasyente, para kay Lee Kang ay napakadali lang nito. Kung magiging matagumpay ang operasyon, malaki ang posibilidad na maging manugang siya ng malaking kumpanya at makamit ang karapatan sa mana ng pamilya. Sa pagsasama-sama ng lahat, nagsimula ang operasyon. Ngunit nang hawakan niya ang kutsilyo, patuloy na nanginginig ang kamay ni Lee Kang na parang isang 80 taong gulang na babae. Nagulat din ang kanyang katulong nang makita ito. Sinubukan ni Lee Kang na kumalma at subukang muli, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Maging ang mga nanonood ng operasyon ay napansin ito. Nang babaliwalain pa lang, agad na tumayo ang direktor at humingi ng tawad. Pagkatapos ay mabilis na sinabihan ang kanyang anak na pumalit. Lumuha si Lee Kang habang papalabas ng silid. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kanang kamay na gustong malaman kung ano ang nangyari. Bumalik siya sa kanyang opisina upang hanapin ang CT scan ng kanyang utak. Ipinakita nito na mayroong natitirang namuong dugo sa nerbio. Nang makita ito, agad na natigilan si Lee Kang. Nangangahulugan ito na mula ngayon, hindi na niya kayang humawak ng surgical knife. Lubos na gumuho si Lee Kang, gusto niyang magwala. Ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsisikap ay nagbunga ng ganitong resulta. Naalala niya ang aksidente 1 taon na ang nakakaraan. Bago siya mawalan ng malay, nakita niya si Lee Joon. Galit na sumugod si Lee Kang sa opisina nito. Kinuwestiyon kung ano ang ginawa niya sa kanyang katawan. Dahil ba sa gusto niyang makuha ang mana, kaya sinira niya ang buhay nito. Ngunit walang pakialam si Lee Joon. May kumpiyansa pa rin siyang sinabi na kung hindi dahil sa kanya, patay na sana si Lee Kang. Siya ang nagligtas ng kanyang buhay. Kaya bakit hindi niya inalis lahat ng namuong dugo? Ngunit sinabi lang ni Lee Joon na ang ginawa niya noon ay ang pinakamabuting pagpipilian. Ayaw tanggapin ni Lee Kang, ngunit dahil umabot na sa puntong ito, wala na siyang mababago. Kasabay nito, sa Social Welfare Center, masayang nagluluto si Moon Chaeyoung para sa lahat.
Matapos gumaling, nanirahan na siya rito. Ang pagluluto ay nakakabuti sa kanyang kalooban. Wala na siyang kinalaman kay Likang. Marahil sa buhay na ito, wala silang tadhana. Masaya ang bawat araw. Dumating din ang kanyang nakakainis na nakababatang kapatid. Araw-araw, sinusubukan niyang dayain ang matatandang babae para sa pera. Ngunit palagi siyang nahuhuli ni Muon Chaeong at pinipilit na ibalik ang pera. Gumawa rin siya ng maraming masasarap na pagkain para sa batang may cancer at pinalakas ang loob nito na dapat mabuhay hanggang 100 taong gulang. Biglang, isang babae ang lumapit at inanyayahan siyang maglaro ng taguan. Hindi sila nasiyahan sa paglalaro, kaya inanyayahan nila si Muon Chaeong na sumali. Gustong-gusto ni Muon Chaeong ang mga bata, kaya agad siyang pumayat. Pagkatapos magsimula ang laro, nagtago si Muon Chaeong sa loob ng aparador. Maghapon siyang hinanap ng 2 bata, ngunit hindi siya nakita. Sa huli, nakalimutan niyang naglalaro sila ng taguan. Matagal na nagtago si Muon Chaeong sa loob ng aparador, ngunit walang dumating kaya unti-unti siyang nakatulog. Pagsapit ng gabi, sa madilim at masikip na silid, patuloy na umaalingaw sa kanyang tenga ang mga sigaw. Tila bumalik si Muon Chaeong sa kakilakilabot na lindol. Sa edad na 52, sa harap ng sentro, sabay-sabay na sinalubong ng direktor at ng lahat ang bagong kasamahan. Isang marangyang sasakyan ang huminto mismo sa harap nila. Si Likang pala na naitalaga rito. Nang bumaba siya ng sasakyan, patuloy na nagbubulungan ang mga nurse sa paghanga. Matapos ang paglilipat ng trabaho, inilipat ni Likang ang kanyang mga gamit sa opisina. Ngunit bigla siyang tila may narinig na ingay sa loob. Binuksan niya ang aparador para tingnan at natuklasan niya si Muon Chaeong na nanginginig doon. Dati, nangako sila na hindi na magkikita pa, ngunit gusto pa rin ng tadhana na paglaruan sila. Nang akmang tatanungin ni Likang kung bakit siya naroroon, si Muon Chaeong, na tila nakaranas ng isang kakilakilabot na bagay, ay dalidaling yumakap sa kanya. Umiiyak at sumisigaw, may tao pa sa loob. Bilisan mo at iligtas sila. Pagkasabi nito, bigla siyang nawalan ng malay. Dinala siya ni Likang sa infirmary. Doon lang niya malinaw na nakita na ito si Muon Chaeong na 1 taon na niyang hindi nakikita. Nang malaman ng matandang babae sa kusina na nawalan ng malay si Muon Chaeong, dali-dali siyang pumunta upang bisitahin ito. Sinamantala ni Likang ang pagkakataon na tanungin kung bakit siya naroroon. Ngunit sinabi lang ni Hanseon Ae na si Muon Chaeong ay labis na naghihirap. Dahil lang sa pagtulong sa kapatid niyang magbayad ng utang kaya siya naging kusinera dito. Habang tinitingnan si Muon Chaeong na walang malay, tila nagbago ang tingin ni Likang sa kanya. Naghanda ng salo-salo ang lahat sa sentro para salubungin si Likang. Ngunit nang makita niya ang mga bata at matatandang babae na nakaupo sa paligid, naalala niya na dati siyang nangungunang neurologist. Ngayon, kailangan niyang alagaan ang mga taong malapit ng pumanaw. Nakaramdam siya ng bahagyang kapaitan. Nagpasalamat lang siya ng formal at tumayo para umalis. Paglabas niya ng pinto, nagkataon na nakasalubong niya si Muon Chaeong. Nagkatinginan sila, ang isa ay ayaw magsalita, ang isa naman ay hindi maglakas loob na sabihin na ang tadhana ang muling nagtagpo sa kanila. Ngunit muli silang nagkahiwalay. Kinabukasan, hindi tinanggap ni Likang ang kanyang kapalaran at bumalik sa walang pakiramdam na bahay na iyon. Gayunpaman, pilit siyang pinagalitan ng kanyang lola, sinabing hindi man lang niya kayang alagaan ang sarili niya bilang isang surgeon at kung pilay ang kanyang kamay, wala siyang silbi. Ayaw sumuko ni Likang at sinabing susubukan niya. Ngunit sinabihan ng kanyang lola ang katiwala na kumuha ng isang plato ng beans. Kung matagumpay na makakapulot si Likang ng BN, papayagan siyang bumalik. Ngunit 2 beses siyang nabigo. Lihim na natutuwa ang kanyang tiyuhin at tiyahin na nakatayo sa tabi. Tila nakita na nila ang kanilang anak na nagmamana ng buong kayamanan ng pamilya. Nadismaya si Likang at bumalik sa Social Welfare Center. Nakita niya ang isang batang mag-asawa. Ang babae ay nakaupo sa wheelchair habang ang lalaki ay mukhang labis na nalulungkot. Sinabi ng direktor na dating estudyante niya ang lalaki. Dati, sila ay isang mag-asawa na hinahangaan ng lahat. Ngunit nang dumating sila rito, wala namang sinuman ang hindi magpapaalam sa mundo. Sa sandaling ito, naghahanda si Muon Chaeong ng sangkap sa pagluluto nang biglang may dumating na tungkod at humipo sa kanya. Si Oh Jeong-bok pala, gusto niyang samahan siya ni Muon Chaeong na kumain ng jjajangmyeon. Hindi maganda ang pakiramdam ni Muon Chaeong, kaya sinabi niyang bukas na lang. Ngunit sinabi ni Oh Jeong-bok na wala na siyang bukas. Paano kung bukas ay mamatay na siya? Walang magawa si Muon Chaeong kundi samahan siya. Pagdating sa noodle shop, si Muon Chaeong, nang sumubo si Oh Jeong-bok, naramdaman agad niyang hindi ito masarap. Ngunit kakatwa, hindi niya alam kung bakit patuloy na hinihiling ng matanda na pumunta rito. Sinabi pa niyang nakakainip kumain ng walang alak. Gustong kumuha ng alak ni Oh Jeong-bok. Ngunit nag-alala si Muon Chaeong sa kanyang kalusugan, kaya hindi siya pumayat. Sa huli, buong biyahe ay walang tigil sa pagrereklamo ang matanda, nagpapakamataray na parang bata. Hindi siya pumayag umalis kung hindi makakainom. Nang akmang babalik na si Muon Chaeong, biglang may sumingit na motorsiklo at nabangga si Oh Jeong-bok na bumagsak sa kalsada. Pagpasok niya sa infirmary, pinagalitan siya ni Likang, ngunit hindi pa rin siya nagbigay pansin. Tinanong pa niya si Likang kung anong karapatan nito na pagalitan siya. Walang magawa si Likang kundi gamutin ang sugat ng matanda. Paglingon at makita si Muon Chaeong na balisa, bigla siyang nagalit. Bakit sa tuwing magkikita sila ay laging may masamang nangyayari? Napakasama niya, para siyang malas. Sa totoo lang, may dahilan si Gi Kim kung bakit niya gustong kumain ng black bean noodles. Ngunit hindi siya binigyan ni Likang ng pagkakataong magpaliwanag. Seryoso niyang sinabi na sana ay huwag na siyang guluhin ni Muon Chaeong sa panahong ito. Mabilis siyang aalis dito. Makikita ang taong lihim niyang gusto sa loob ng 25 taon na galit sa kanya ng ganoon, nakaramdam si Muon Chaeong ng kapaitan. Sa sandaling iyon, biglang nagka-shock ang isang pasyente dahil sa allergy
allergy sa pagkain. Pinagalitan ng direktor si Ines Han, ang tagapagluto, dahil sa kanyang pagiging malilimutin, siguradong nakalimutan niya kung anong bagay ang may allergy ang pasyente. Labis ding sinisisi ng tiyahin ang kanyang sarili, ngunit wala talaga siyang anumang naaalala. Tiningnan ni Moon Chaeyoung ang tiyahin na pinapagalitan, nakaramdam ng pakikiramay at pag-aalala para sa kaligtasan ng pasyente. Lumabas ang direktor at nang makita sila, agad siyang nag-utos na umalis sila doon. Sa sandaling iyon, si Lee Kang ay nagbibigay ng emergency treatment sa pasyente. Nakita ang kanyang nanginginig na kamay, sa huli ay nagpasya pa rin siyang isaksak ang karayom. Dahil hindi na sapat ang oras para ilipat ang pasyente sa ibang ospital. Sinikap ni Lee Kang na maging kalmado, at sa kabutihang palad ay matagumpay siyang natapos. Nakaligtas din ang pasyente sa kapahamakan. Si Ines Han naman ay tahimik na nagmumuni-muni. Gusto ni Moon Chaeyoung na subukan niya muling lutuin. Matapos matikman, talagang napansin niya na iba ito sa orihinal na sangkap na nagdulot ng allergy sa pasyente. Ang kapatid niya ay napilitang umamin na dahil sa kapabayaan niya, kaya nagka-shock ang pasyente. Ngunit patuloy pa ring sinisisi ni Ines Han ang kanyang sarili. Nakita niyang malapit na ang oras ng hapunan, at kung hindi siya magluluto ngayon ay magugutom ang lahat. Nagmadali si Moon Chaeyoung sa kusina para maghanda, hindi pa rin nakakalimutan na aliwin si Ines Han. Kung may problema, kailangan niyang sabihin sa kanya. Mabilis na natapos si Moon Chaeyoung at dinala ang pagkain sa silid kainan. Nakita ang lahat na masayang kumakain, masaya rin siya. Ngunit hindi niya kayang gawin ang lahat mag-isa. Sa sandaling iyon, dinala ni Ines Han ang sabaw sa silid. Nakita niyang hindi na niya sinisisi ang sarili at ngumiti rin si Moon Chaeyoung ng masaya. Sa tanghali, habang naghahanda siya ng pagkain, muling lumapit si Lee Kim at sinabing samahan siya sa pagkain ng pansit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naglakas loob si Moon Chaeyoung. Kung magre-relapse pa siya, matatanggal siya sa trabaho. Galit na galit si Lee Kim at tumakbo para hanapin ang kapatid ni Moon Chaeyoung. Ngunit gaano man niya hikayatin, ayaw pa rin sumama ng kapatid. Diretsahan pa niyang sinabi na gaano man karaming beses siyang pumunta, hindi niya makikita ang kanyang anak dahil itinapon siya ng hunghang na iyon sa tindahan ng pansit. Ayaw tanggapin ni Lee Kim ang katotohanan. Galit na galit siyang kinuha ang baston at paulit-ulit na hinampas ang kapatid. Eksakto sa panahong ito nakita ni Moon Chaeyoung ang eksena. Bagamat karaniwan ay ayaw niya sa kanya, ginamit pa rin ni Moon Chaeyoung ang kanyang katawan para harangan ang kapatid. Galit na galit si Lee Kim hanggang sa bumagsak siya sa lupa, at ang eksenang ito ay nakita rin ni Lee Kang na nakatayo sa tabi. Nagmamadali siyang dinala ang matanda sa kanyang silid. Nakahiga ang matanda sa kama, patuloy na humihingi na pumunta sa tindahan ng pansit. Alam ng lahat ang kanyang intensyon at inaliw siya na sarado ang tindahan ng pansit ngayon at tiyak na dadalhin siya bukas. Sinabi rin nila na nagpadala sila ng mensahe sa tindahan ng pansit na kung pupunta ang kanyang anak para hanapin siya, tiyak na ipagbibigay alam nila sa ospital. Sa sandaling ito, personal din gumawa si Moon Chaeyoung ng isang tasa ng black bean noodles para sa matanda. Ngunit pagdating pa lang niya sa silid, malungkot na sinabi sa kanya ng direktor at ni Lee Kang na pumanaw na si Lee Kim. Bagamat alam niya ang resulta, mahirap pa ring tanggapin. Sa gabi, mag-isang pumunta si Moon Chaeyoung sa tindahan ng pansit. Gusto niyang kunin ang sombrero na nakalimutan ng matanda doon. Pagkalabas pa lang niya ng pinto, bigla siyang nakasalubong ni Lee Kang. Hindi siya naglakas loob na kausapin siya, ngunit hindi inaasahang inanyayahan siya ni Lee Kang na kumain ng black bean noodles. Umorder siya ng 3 servings at naglagay ng isa sa harapan ng sombrero ni Lee Kim. Sa labas ay malakas ang ulan, 2 tao na may 3 serving ng pansit at isang bote ng alak. Tila nakikita si Moon Chaeyoung na isinusuot ang sombrero sa matanda. Masaya silang nag-inom at kumain ng pansit. Hanggang hating gabi, malakas pa rin ang ulan sa labas. Mula sa kanyang kabutihan, pinahiram sila ng may-ari ng tindahan ng payong. Sa takot na lalong kamuhian siya ni Lee Kang, nagmadaling nagdahilan si Moon Chaeyoung na gusto niyang umuwi habang umuulan. Ngunit pagtalikod niya, hinila siya ni Lee Kang pabalik. Gusto niyang sumama siya sa pag-uwi. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, naalala ni Lee Kang ang nangyari kagabi. Hindi niya alam kung bakit. Palagi na lang lumilitaw si Moon Chaeyoung sa buhay niya. Bigla siyang nakakita ng isang batang lalaki sa tabi ng kalsada, na isa palang pasyente mula sa Social Welfare Center. Ano ang ginagawa ng batang lalaki sa liblib na lugar na ito? Nang akmang bababa na siya ng sasakyan, bigla na lang tumakbo si Jae-young nang makita siya. Lumabas na kaarawan pala ng nanay ng batang lalaki, kaya gusto niyang makita ang kanyang ina para magbigay ng regalo. Ngunit masyadong malayo ang address, aabutin ng ilang oras ang pagmamaneho. Ang distansyang ito ay hindi kayang lakarin ng isang bata mag-isa. Para matiyak ang kaligtasan, nagpasya si Lee Kang na ibalik si Jae-young sa sentro. Ngunit ang pag-iyak ng batang lalaki ay nagpaalala sa kanya tungkol sa kanyang sariling ina. Agad na lumambot ang puso ni Lee Kang at nagpasya siyang samahan ang bata upang hanapin ang kanyang ina. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na rin sila sa destinasyon. Nang akmang ipagsasama na niya si Jae-young para hanapin ang kanyang ina, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa direktor. Diretsong tumakbo si Jae-young sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina para hanapin ito. Matapos ibaba ang telepono, hindi na makita ni Lee Kang ang anino ng batang lalaki. Balisa siyang tumakbo para maghanap sa lugar. Sa kabilang banda, si Moon Chaeyoung ay papauwi na sa sentro ng aksidenteng makita niya ang kapatid ni Jae-young na umiiyak. Akala niya ay pumanaw na si Jae-young at nagdadalamhati siyang umiiyak. Hindi inaasahang
inaasahang naligaw lang pala siya. Ito ay maituturing na mas mapalad, kaya't dinala niya ang kapatid sa lugar kung saan hinahanap ng kanilang ina si Jae-young. Nag-aalala si Lee Kang dahil hindi niya pa rin nakikita si Jae-young at aksidenteng nalaman niya ang address ng bahay ng ina ng batang lalaki. Mabilis siyang tumakbo doon. Nagkataon na nakita niya si Moon Chae-young at ang kanyang kapatid doon. Sa sandaling iyon, nakita ng tatlo si Jae-young na kumakain ng rice cake sa gilid ng kalsada. Kaya't nagmadali silang lumapit. Nang makita na maayos si Jae-young, napahagulgol ang kanyang kapatid. Dahil sa matinding pagod sa maghapong paghahanap, nawalan siya ng malay at kinailangan siyang dalhin sa ospital para salinan ng dextrose. Matapos iwan ang dalawang bata doon, dinala ni Moon Chae-young ang regalo at pinuntahan ang ina ni Jae-young. Naalala niya ang pagkakataong iniwan siya ng kanyang ina at kinuwestiyon niya ang babae kung bakit niya iniwan ang kanyang anak. Pagkasabi nito, iniwan niya ang regalo at umalis. Iniwan ang ina ni Jae-young na umiiyak ng walang tunog. At ngayon nga ang kaarawan ni Jae-young. Plano ni Moon Chae-young na maghanda ng selebrasyon para sa kanya. Dahil ito na marahil ang huling kaarawan ng batang lalaki. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na hinila ni Moon Chae-young si Lee Kang sa convenience store upang bumili ng mga sangkap. Nakita niyang abala si Moon Chae-young sa paghahanda at nagkaroon siya ng ibang pananaw sa kanya. Gamit ang simpleng mga kasangkapan, nakagawa siya ng napakagandang hapagkainan. Sa una ay hindi gaanong interesado si Lee Kang, ngunit unti-unti niyang pinuri ang galing ni Moon Chae-young sa pagluluto. Ang simpleng birthday party ay handa na. Sabay-sabay silang kumanta ng Happy Birthday sa convenience store. Nakita ni Jae-young ang kanyang kapatid na nakikipag-agawan sa paghipa ng kandila, kaya mapaglaro siyang nagbiro na malas na mayroon siyang ganoong kapatid. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Moon Chae-young ang kanyang nakaraan. Ginamit ang sarili niyang kapahamakan upang aliwin ang batang lalaki. Ngunit ang taong nagsasalita ng walang mali siya ay pinakinggan ng may kahulugan. Naalala ni Lee Kang ang unang pagkikita nila ni Moon Chae-young sa Social Welfare Center at lalo siyang naging interesado sa nakaraan nito. Hindi niya napansin na nagsisimula ng pumasok sa kanyang puso ang babaeng ito. Sa pagbalik niya, naaalala niya na ginamit ni Moon Chae-young ang kanyang kabataan para aliwin si Jae-young. Lubos na interesado si Lee Kang at gustong malaman kung ano ang nangyari sa nakaraan nito. Kinabukasan, dinala ni Lee Kang si Moon Chae-young sa ospital para sa regular na check-up. Aksidente niyang nakasalubong si Lee Joon. Nabasa niya sa balita na nabigo ang operasyon ni Lee Joon at kinasuhan siya ng pamilya ng pasyente. Sa pag-aliw ni Lee Kang, agad na nagpakita ng mapanghamak na mukha si Lee Joon. Inakala niyang narito si Lee Kang para kutyain siya. Nang dalhin ng nurse ang resulta ng pagsusuri ni Moon Chae-young, doon lang niya napagtanto ni Lee Joon na mali ang pagkakaintindi niya kay Lee Kang. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kahihiyan, ngunit nagtataka rin siya kung bakit biglang nagpakita ng interes si Lee Kang, na isang malamig na tao, kay Moon Chae-young. Sa kabilang banda, inaalagaan ng estudyante ng direktor ang kanyang asawa. Nang makita ito ng lahat, pinuri nila siya at sinabing siya ang tunay na pambansang asawa. Kung mayroon lang din silang ganoong kalambing at maalalahaning asawa, gaano kaya sila kasaya? Dahil dito, naalala ni Aimless Han ang kanyang nakaraan. Dati, mayroon din siyang napakabait na asawa, ngunit sa kasamaang palad, sinira niya mismo ang kaligayahan na iyon. Pinayuhan din niya ang head nurse na huwag magkamali tulad niya. Pagbalik sa kusina, nalaman ni Aimless Han na ilang araw ng pansit lang ang kinakain ng direktor, kaya personal siyang gumawa ng isang tasa ng sabaw ng buto ng baka para sa kanya. Ngunit hindi inaasahang ang direktor, na karaniwang palakaibigan sa lahat, ay labis na galit sa babaeng nagluluto na ito. Ayaw pa niyang kainin ang inihanda nito. Nalungkot si Aimless Han at inilabas na lang ang pagkain. Ang pinakakinabang ay ang kapatid ni Moon Chae-young. Kinain niya ng mabilis at pinuri ang galing ng tiyahin. Ngunit bigla, ang tatlong salitang kisabaw ng buto ng baka ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Hindi ba ang unang pag-ibig ng kanyang kapatid ay may kaparehong pangalan kay Lee Kang? Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman niya na si Lee Kang ang unang pag-ibig ni Moon Chae-young. Si Moon Chae-young ay namimili ng pagkain. Sa kanyang pag-uwi, bigla siyang nakarinig ng balita tungkol sa lindol. Ang balitang ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraang bangungot at agad siyang nakaramdam ng matinding takot na halos hindi siya makahinga. Wala siyang nagawa kundi sabihin sa driver na bumalik muna. Ngunit naiwan niya sa sasakyan ang kanyang telepono at pitaka at hindi niya ito napansin. Aksidenteng nadaanan siya ni Lee Kang habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Nang bumalik si Lee Kang sa Social Welfare Center, nagmamadaling tinanong siya ni Aimless Han kung nakita niya si Moon Chae-young sa daan. Hindi pa rin siya umuwi. Agad siyang nagmaneho para hanapin siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Lee Joon si Moon Chae-young at sumakay na siya sa kotse. Naghintay siya hanggang sa bumalik si Lee Kang at nagkalisyahan lang silang dalawa. Matagal na naghanap si Lee Kang ngunit hindi pa rin niya makita. Sa huli, natagpuan niya si Moon Chae-young na naghahanda ng mga sangkap sa sentro. Nakahinga siya ng maluwag. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Nagdala si Lee Kang ng alak sa labas para alalahanin ang kanyang ina. Nang bumalik si Moon Chae-young, nalaman niyang hinanap siya ni Lee Kang buong maghapon. Naglakad siya patungo sa lawa at nakita si Lee Kang na nakaupo
nakaupo mag-isa. Hindi inaasahang inanyayahan siya ni Moon Chaeyoung na uminom kasama niya. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, narinig niya muli ang mga pagbati ng kaarawan. Habang nakatulala si Moon Chaeyoung, diretsong ininom ni Lee Kang ang alak sa kanyang kamay. Magkasama silang nakaupo sa ilalim ng gabing puno ng bituin. Tila ang dating agwat sa pagitan nila ay nabawasan. Ngunit bago pa man sila makainom ng alak, biglang lumitaw ang kanyang kapatid na lalaki. Pagbukas pa lang ng bibig, tinawag niya si Lee Kang na kuya, sinasabing magiging pamilya na sila mula ngayon. Ang pahayag na ito ay nagpatulala kay Lee Kang. Nakita ang mayabang na itsura ng kanyang kapatid. Gustong-gusto ni Moon Chaeyoung na maghukay ng butas at tumalon doon para hindi na siya mapahiya. Nagmamadali niyang hinila ang kapatid palayo at tinanong kung marami ba itong nainom. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na alam na niya na si Lee Kang ang unang pag-ibig ni Moon Chaeyoung. Nagulat si Moon Chaeyoung na nahulaan niya ito at natakot siyang baka kung ano ang sabihin ng kanyang kapatid sa harap ni Lee Kang. Wala siyang nagawa kundi suhulan ang kapatid. Pagbalik ni Moon Chaeyoung sa lawa, wala na si Lee Kang doon. Dahil marami siyang nainom kagabi, nanatili siya sa kanyang opisina. Kinaumagahan, nang lumabas siya para maligo, nakita niya sina Moon Chaeyoung at Lim Han na nagbibilad ng pinatuyong kamote. Nabalitaan niyang plano nilang gawing pansit ang kamote. Naalala ni Lee Kang ang paggawa niya ng ganito noong bata pa siya at kusang loob siyang humingi ng isang serving. Dinala ni Moon Chaeyoung ang pansit sa kanya. Ang lasa ay eksaktong katulad noong bata pa siya na nagpaalala sa kanya tungkol sa kanyang ina. Agad niyang tinanong si Moon Chaeyoung kung gusto niyang kumain kasama niya. Agad namang sinabi ni Moon Chaeyoung na kakain siya kasama si Lim Han mamaya at hinimok si Lee Kang na kumain na habang mainit pa. Sa kasamaang palad, nakakain pa lang siya ng ilang subo. Nakakuha ng tawag si Lee Kang at umalis. Lumabas na ang tiyahin na dati nang na-allergy. Hindi matiis ng kanyang asawa na iwanan ang asawa niya doon para mamatay, kaya nagpasya siyang ilabas ang asawa niya para magpagamot. Pinayuhan sila ni Lee Kang ng may kabutihan, ngunit kinutya siya na isang doktor na hindi marunong magligtas ng buhay. Iniisip ang kanyang mga kamay, lalong nakaramdam ng pagka-frustrate si Lee Kang. Sa kabilang banda, nagdadalamhati ang pamilya ni Lee Joon dahil sa pagkamatay ng pasyente. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Senior Hezu. Tuwang-tuwa si Hezu nang matanggap niya ang regalo noon at inimbitahan si Lee Joon na magkita sa sentro. Masaya si Lee Joon ngunit may kaunting pag-aalala dahil simula pa noong high school ay gusto na niya si Senior Hezu. Sa sandaling ito, masinsinang nagme-makeup si Moon Chaeyoung para kay Hezu. Kahit na may sakit siya ngayon at hindi makakita, ayaw pa rin niyang makita ni Lee Joon na siya ay masyadong maputla. Tinulungan pa siya ni Moon Chaeyoung na pumili ng damit na babagay sa kanyang makeup ngayon, isang damit na angkop kahit na magulat siyang maglakbay. Kumanga si Moon Chaeyoung sa espiritu ni Hezu at masigasig siyang tumulong sa pagpili ng kanyang damit. Ayaw ni Hezu na manatili sa masikip na silid na ito, kaya sinabi niya kay Moon Chaeyoung na dalhin siya sa tabi ng lawa para makipagkita kay Lee Joon. Lumabas silang dalawa at nilanghap ang sariwang hangin at bumuti ang kanilang pakiramdam. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kasama ang kanyang asawa na abala lang sa trabaho buong araw at napaka-boring. Nag-uusap ang dalawa nang makita nila si Lee Joon na may dalang palumpo ng bulaklak na papalapit. Magalang na binigyan ni Moon Chaeyoung ang dalawa ng pribadong espasyo. Dalawang matalik na kaibigan ang nagkita muli matapos ang mahabang panahon. Ngunit nang bumalik siya sa hardin ng gulay, bigla siyang nakaramdam na may mali sa sinabi ni Hezu. Kasabay nito, habang naglilinis ang mga nurse sa ospital, bigla nilang natagpuan ang pampatulog na itinago ni Hezu sa ilalim ng unan. Naramdaman ni Moon Chaeyoung na may masamang mangyayari, kaya dali-dali siyang tumakbo patungo sa lawa. Nagulat siyang makita na unti-unti siyang lumulubog sa tubig. Walang pag-aatubili, agad na tumalon si Moon Chaeyoung para iligtas siya. Ngunit hindi rin siya mahusay lumangoy, kaya sa isang iglap ay pareho silang nasa panganib. Sa sandaling ito, nagpunta rin si Lee Kang sa lawa upang maghanap at aksidente niyang nakita ang panyo at mataas na takong ni Hezu. Nang makita ang mga tanda ng kaguluhan sa lupa, mabilis siyang tumakbo. Nakita niya ang dalawang tao na nagpupumigla sa tubig at walang pag-aatubili siyang tumalon para iligtas sila. Matagumpay niyang nailigtas ang dalawang tao sa pampang. Pag-ahon pa lang, agad na binigyan ni Lee Kang ng artificial respiration si Hezu. Nakita ni Lee Joon na nasa tabi ang babaeng mahal niya na nawawala ng pag-asa at lubos siyang nalungkot. Matapos ang napapanahong first aid, ligtas na si Hezu sa panganib. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Lee Joon na nakaupo doon na nalulumbay. Pinayuhan ni Lee Kang nagising na si Hezu. Pumasok si Lee Joon sa silid, ngunit dahil hindi nakikita ni Hezu, ay inakala niyang ang kanyang asawa ang dumating. Sinabi niyang ayaw na niyang mabuhay dahil pakiramdam niya ay pabigat siya. Pilit pinipigilan ni Lee Joon ang kanyang mga luha habang inihahayag ang kanyang pagkadismaya kay Senior Hezu. Sinasabing hindi na niya ito magugustuhan at kahit mamatay siya ay hindi siya dadalo sa kanyang libing. Hindi iiyak si Lee Kang. Matapos sabihin iyon, malungkot siyang lumabas ng silid. Sa kabilang banda, basa ang buong katawan ni Moon Chaeyoung nang bumalik siya sa kusina. Nagmamadaling kumuha si Lim Han ng damit para panlaban sa lamig para sa kanya at gumawa rin siya ng mainit na sabaw para kay Moon Chaeyoung. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang narinig ni Moon Chaeyoung ang mga nurse na nag-uusap tungkol kay Lee Kang. Hindi niya alam kung ligtas ba siya
siya sa sandaling iyon, ngunit hinanap niya sa buong ospital at hindi niya makita. Sa pag-aalala na may nangyari sa kanya, tumayo na lang siya sa tabi ng kotse at naghintay. Gayunpaman, hindi alam ni Moon Chaeyoung na si Lee Kang. Si Lee Kang ay nakatayo sa rooftop na pinagmamasdan siya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang sarili, bakit palaging lumilitaw ang babaeng ito sa buhay ko? Hindi ko na sana siya gustong makita pa sa buong buhay ko, ngunit patuloy kaming pinagtatagpo ng tadhana. Hindi maintindihan ni Lee Kang kung ano ang pakiramdam na ito. Tinitigan niya ang papalayo na likod ni Chaeyoung, inaalala ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa kahit pa sa ibang bansa iyon, o ang gabi na namatay si Min Seong, at lahat ng nangyayari ngayon. Sa wakas ay napagtanto ni Lee Kang ang kanyang nararamdaman, gusto pala niya si Chaeyoung. Ngunit ang damdaming ito ay nagpalito sa kanya, hindi niya alam ang gagawin. Kinaumagahan, dinala ng matanda si Moon Chaeyoung sa bundok para maghanap ng sangkap sa paggawa ng tinapay. Ang sariwang hangin ay nagpasaya sa kanilang dalawa. Biglang sumigaw ang matanda, isang makamandag na ahas ang kumagat sa kanyang binti. Takot na takot si Moon Chaeyoung at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Dali-dali siyang tumakbo sa tuktok ng bundok para tumawag ng emergency. Ngunit putol-putol ang signal at laging napuputol ang tawag. Gusto niyang maghanap ng lugar na may mas magandang signal. Sa huli, hindi siya nag-ingat at gumulong pababa sa bangin. Kinagabihan, may isang tao ang aksidenteng nakakita sa matanda na sugatan, kaya dinala niya ito sa ospital. Binalutan ng direktor at ng nurse ang kanyang sugat. Buti na lang at naagapan ito, kung hindi, mahirap hulaan ang kahihinatnan. Sa sandaling ito, sinabi ng matanda na si Moon Chaeyoung, pinaupo niya ako doon at pinag-antay, ngunit hindi na siya bumalik. Ganoon nakatagal at hindi pa rin siya bumabalik. Baka napahamak na siya. Binuksan ni Lee Kang ang kanyang flashlight at umakyat sa bundok. Malakas na tinawag ang pangalan ni Moon Chaeyoung. Ngunit walang sumasagot. Naalala niya noong hapon, pagkatapos tumawag ni Moon Chaeyoung ng emergency, wala nang balita. Labis na nag-alala si Lee Kang. Umaasa siyang walang masamang nangyari sa kanya. Bigla niyang napansin na may nakahiga sa ilalim ng bangin. Dali-dali siyang lumapit para tingnan. Sinikap niyang gisingin si Moon Chaeyoung na walang malay, ngunit ang matinding sakit ay pumigil sa kanya na makapagsalita. Pinasa ni Lee Kang si Moon Chaeyoung at mabilis siyang dinala pabalik sa sentro. Pagbalik sa silid, maingat niyang binalutan ang sugat niya. Gusto pa nga niyang dalhin si Moon Chaeyoung sa ospital para sa isa pang check-up. Ngunit ayaw siyang guluhin ni Moon Chaeyoung at sinabi lang na okay lang siya. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay biglang nagpagalit kay Lee Kang. Hindi niya namalayan na nakapagsalita na siya ng mga salitang nagpapakita ng pag-aalala para kay Moon Chaeyoung. Ito ay nagpataka kay Moon Chaeyoung. Siya, na laging may mababang pagtingin sa sarili, ay hindi naglakas loob na humingi ng atensyon mula sa kanya. Sa harap ng nagtatakang tingin ni Moon Chaeyoung, hindi naglakas loob si Lee Kang na sabihin ang kanyang nararamdaman at lalo pa siyang nagalit. Sinabi niya kay Moon Chaeyoung na mula ngayon, ang kanyang buhay o kamatayan ay wala nang kinalaman sa kanya. Pagkasabi nito, galit siyang lumabas, ngunit pagsapit niya sa pinto ay pinagsisihan na niya agad. Hindi siya pinahihintulutan ng kanyang konsensya na saktan ang babaeng iyon. Gayunpaman, ang komplikadong relasyon ng dalawa ay nagpatungkol kay Lee Kang kung paano haharapin ang damdaming ito. Ang tiyahin na nakagat ng ahas ay kalaunan ay pumanaw. Ngunit bago siya umalis, nakakain niya ang paborito niyang cake at lubos siyang nasiyahan. Nang malaman ni Moon Chaeyoung ang balita, tumakbo siyang lumuha sa rooftop. Hindi napansin si Lee Kang na nakatayo sa tapat. Narinig ang nakalulungkot at walang magawang iyak. Tila lalong hindi naiintindihan ni Lee Kang ang babaeng ito. Ngunit lalo rin niyang gustong malaman ang tungkol sa kanya. Ngunit iniisip ang kanyang yumaong matalik na kaibigan. Sinabi pa rin niya ang mga salitang salungat sa kanyang puso. Pinayuhan niya si Moon Chaeyoung na umuwi na sa kanilang probinsya at huwag na silang magkita pang muli. Gayunpaman, mas lalo lang siyang nalungkot sa mga salitang ito. Sa oras na ito, tumulog ang telepono. Agad na pinuntahan ni Lee Kang ang silid ni Jesus at sinuri siya. Bigla siyang nakakita ng hindi pangkaraniwan. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, hindi siya nangahas mag-isip ng malalim. Nang handa na siyang magsagawa ng masusing pagsusuri, biglang pinigilan siya ng asawang nasa tabi, sa kadahilan ng hindi maganda ang pakiramdam niya. Nakita niya na medyo nagpapanik ito. Agad na napansin ni Lee Kang na may binabalak itong masama. Pagbalik sa kanyang opisina, paulit-ulit na nag-isip si Lee Kang. Sa huli, nagpasya pa rin siyang hanapin ang doktor na namamahala sa operasyon ni Jesus. Noong una, nagkita sila sa ospital. Tinitigan ni Lee Kang ang babaeng may angking kagandahan sa harap niya at tinanong, bakit hindi mo ginawa ang ikalawang operasyon para kay Jesus? Sa advanced na teknolohiya ngayon, kaya niyang lubusang gumaling, ngunit ngayon ay naghihintay siya sa Social Welfare Center. Hindi direktang sinagot ng babae ang tanong. Sinabi lang niya na mapanganib pa rin ang operasyon at mahabang panahon nila itong pinag-isipan bago sila nagpasya na huwag nang operahan sa ikalawang pagkakataon. Sinabi rin niya na maganda ang relasyon niya kay Jesus dahil ang asawa nito ay ang head ng department sa ospital at saka ang desisyon nila ay sinang-ayunan ng asawa ni Jesus. Mas lalong naisip ni Lee Kang na mali ito. Gusto pa niyang magtanong, ngunit tila tinamaan ang kalaban kaya agad itong nagdahilan na mayroon siyang emergency na operasyon. Matapos sabihin iyon, mabilis siyang umalis. Nakita ni Lee Kang ang kanyang pagkahiya at galit kaya nagpasya siyang huwag nang mag-aksaya ng oras. Ang kanyang ginawa ay maituturing na sadyang pananakit sa tao. Nang makita ang matatag na tingin ni Lee Kang, biglang nabawa
mabawasan ang pagmamataas ng babae. Medyo nahihiya siya at hindi na nangahas pang magkunwari. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. Kanina, napakakumpiyansa pa niya, ngunit ngayon ay medyo nanginginig na ang kanyang boses. Dali-dali niyang sinabi sa kabilang linya na nabunyag na ang lahat. Walang iba ang kausap sa telepono, kundi ang asawa ni Jesus. Tama nga, nakilala mo ang mukha ng isang tao, pero hindi ang kanyang puso. Agad niyang kinansela ang operasyon ngayong hapon. Nagmadali silang mag-impeke para tumakas. Gayunpaman, nang sumakay sila sa kotse, akala nila ay makakatakas sila sa hustisya, ngunit isang sasakyan ng pulis ang humarang sa kanila. Ipinaalam ng pulis kay Likang na kailangan niyang magbigay ng testimonya. Nang makarating siya doon, hindi sinasadya niyang nakita si Lee Joon. Sinuntok niya ang asawa ni Jesus. Nang makita ang hitsura ni Lee Joon, biglang naramdaman ni Likang na hindi siya ganoon kawalang puso gaya ng iniisip niya. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagpa siya si Jesus na magpa-opera muli. Bagaman hindi pa malinaw ang resulta, basta may pag-asa, tiyak na hindi siya susuko. Matapos siyang isakay sa ambulansya, nagsimulang sisihin ng direktor ang kanyang sarili. Hindi niya inakala na ganoon ang kanyang estudyante. Akala niya, matindi ang pagmamahala ng mga ito at muntik na siyang maging kasabwat. Inaliw ni Likang ang direktor at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang kalusugan at huwag ng manigarilyo dahil hindi ito kasalanan ng direktor. Pagkatapos pumanaw ni Kwon Min Seong, itinuring ng direktor si Likang na parang tunay na anak. Ang gusto ni Likang na gawin ay alagaan ang ama ni Kwon Min Seong. Sa oras na ito, naghahanda ng tanghalian si Moon Chaeong. Dumating si Jae Young na nakasuot ng nakakatawang costume para hanapin siya at sinabing siya ay mula sa ibang planeta. Ang misyon niya ay protektahan ang kapayapaan sa Earth. Sayang at malapit na siyang sunduin ng kanyang mga kababayan sa kanyang planeta. Nang marinig niya ang sinabi ng bata, talagang umasa si Moon Chaeong na maililitaw na spaceship para sunduin ang malakas na mandirigmang ito. Sa gabi, umupo pa siya sa bubong, tinanong si Jae Young kung anong planeta siya galing. Tinawanan siya ng kuya ng bata, sinabing naniniwala pa siya sa ganoong bagay. Huwag daw ipaalam sa iba, kung hindi ay siguradong sasabihin nilang tanga siya. Ngunit si Moon Chaeong ay kusang naniwala pa rin na totoo iyon. Nakita ni Likang ang eksenang ito at tila nabawasan ang kanyang pagkamuhi sa kanya. Tila nahulaan na niya na kinabukasan, biglang nabulag si Jae Young. Sa sandaling iyon, tila nakita ng malakas na mandirigma ang spaceship na dumating sa ilalim ng paggabay ng kanyang ina at mga doktor. Natapos ni Jae Young ang kanyang misyon sa buhay. Umalis siya ng walang pagsisisi. Ganoon niya kasandali ang buhay. Ang magagawa lang natin ay alalahanin ito habang buhay. Ginawa rin ni Moon Chaeong ang sarili niyang paraan para magpaalam sa maliit na buhay na iyon. Gumawa siya ng chocolate cake na hugis spaceship para ihatid si Jae Young pabalik sa kanyang planeta. Ilang taon na ang nakalipas, sa isang marangyang villa, isang batang lalaki ang umiiyak ng malakas habang pinapanood ang balita sa GE tungkol sa pagguho ng kanyang bahay sa sentro ng lungsod at ang kanyang ina ay nasa loob pa rin. Tumakbo siya sa hapagkainan at nagmakaawa sa lahat na iligtas ang kanyang ina. Ngunit nanatiling kalmado ang buong pamilya na parang hindi siya umiiral. Tanging ang tiyuhin lang sa tabi niya ang nagkunwaring nag-alo at sinabing haharapin ito ng pulisya. Ganap na nawala ng pag-asa ang bata. Iniisip niya na ang kanyang ina ay nasa panganib pa rin doon, ngunit ang kanyang pamilya ay masaya pa rin kumakain na parang walang nangyari. Mag-isa siyang umupo sa silid, pinapanood ang tagapamahala ng bahay na nagliligpit ng lahat ng gamit ng kanyang ina at itinapon pa ang lahat ng paborito niyang tsokolate. Ang isang taong lubos na mahilig sa tsokolate na tulad niya ay nagpasya na hindi na kailanman kakainin iyon. Kailangan niyang kumain ng maraming kanin upang mabilis na lumaki. Ito ang pagkabata ni Likang. Nagmaneho siya pabalik sa pamilyar ngunit malamig na bahay na iyon. Dahil sa balita tungkol sa kanyang senior, ang ospital ng grupo na dating sentro ng usap-usapan ng publiko ay nalutas na. Tuwang-tuwa ang kanyang lola. Sumang-ayon ang lola niya kay Likang, basta isara niya ang Social Welfare Center at pagkatapos ay itatayo ang pinakamalaking nursing home sa buong bansa, ibibigay niya ang buong grupo sa kanya. Ito rin ang nag-iisang motibasyon at layunin ni Likang. Matapos pumanaw ang kanyang ina, bumalik si Likang sa center. Hindi masaya sa kanyang nakuha na mana. Sa halip, naaalala niya ang mga salita ng direktor, ang mga bagay na naranasan niya rito, at ang mga taong malapit ng lumisan sa mundo. Medyo nalilito si Likang. Pagkalabas niya, bigla siyang nakasalubong si Moon Chaeong. Nagkasaan sila, ngunit isang tela ang nahulog mula sa langit. Tinitigan ni Likang ang babaeng nasa harap niya. Malinaw na gusto niyang lumayo rito. Ngunit hindi niya mapigilan na mag-alala sa kanya. Hinila ni Likang ang tela at nakita niyang naglalaba pala si Lee Joon. Hindi niya sinasadyang nahulog ang kumot. Sa daan pabalik, nakita niya si Likang na naglalaro ng bola. Ang dalawang magkaribal ay nagsimulang magtalo muli. Sinabi ni Lee Joon na niloloko ni Likang ang kanyang lola para makuha ang tiwala nito. Hindi nagpaliwanag si Likang. Gusto lang niyang magdusa ang buong pamilya. Walang sinuman sa kanila ang gustong magpatalo, kaya nagsimula silang maglaro ng bola. Silang dalawa ay may pagiging mapagkumpetensya. Nagiging matindi ang laro at biglang bumuhos ang malakas na ulan.
ulan. Hindi na sila naglaro ng bola at nagsimula na silang mag-away. Nagsuguran sila na parang noong bata pa, walang gustong magpatalo. Lalong nag-aapoy ang galit sa kanilang puso. Biglang dumating ang direktor at pinaghiwalay ang dalawa, agad na pinatigil ang labanan. Sa banyo naman, lubhang nadismaya ang direktor sa taong laging itinuturing ang ospital bilang layunin ng kanyang buhay. Sinabi niya kay Likang na hindi dapat ganoon ang buhay. Hindi ba tayo natututo mula sa mga taong malapit ng lumisan sa mundong ito? Nang umalis ang direktor, tila nagduda si Likang sa kanyang mga layunin sa mga nakaraang taon. Habang papalabas na siya pauwi, hindi sinasadya niyang nakita si Muon Chaeyoung at Lee Joon na sumakay sa sasakyan. Biglang sumiklab ang inggit. Sa daan, tumila na ang ulan. Sinabi ni Lee Joon na huli na, at kahit tumila na ang ulan, ihahatid pa rin niya si Muon Chaeyoung pauwi. Nag-uusap ang dalawa nang biglang walang humpay na bumusina ang sasakyan sa likod nila. Akala ni Muon Chaeyoung ay may nagawa silang mali, ngunit si Lee Joon, pagtingin sa salamin, ay nakita si Likang. Kalmado niyang sinabi na wala siyang ginagawang mali, ngunit agad na lumabas sa isip niya ang paghihiganti at matigas siyang tumangging magbigay daan. Dahil dito, galit na galit si Likang at sunod-sunod na bumusina. Hindi alam ni Muon Chaeyoung ang sitwasyon, kaya't may kabutihang loob siyang sinabihan si Lee Joon na baka nagmamadali ang nasa likuran at mas mabuting hayaan na lang silang mauna. Nang makita niyang medyo nahihirapan ang kamay ni Lee Joon, tinanong ni Muon Chaeyoung kung anong nangyari. Hindi inaasahan, direktang sinabi ni Lee Joon ang nangyari kanina, ang pagsuntok niya kay Likang, na ikinagulat ni Muon Chaeyoung. Nang mapagtanto ni Lee Joon ang iniisip niya, agad siyang nagkunwari na mahina, sinabing nasuntok din siya, na ang kanyang mukha at katawan ay puro pasa. Ngunit si Muon Chaeyoung ay si Likang lang ang inaalala, galit na tinanong siya kung bakit sila nag-away. Iniligtas lang ni Likang ang pinakapaboritong senior ni Lee Joon. Ito ba ang paraan ng pagbabalik loob? Nang marinig ni Lee Joon ang pangalan ng senior, agad siyang nataranta at pinagalitan si Muon Chaeyoung na huwag nang banggitin pa siya. Bigla siyang nawala ng kontrol at agad na pinahinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Likang. Ang kanyang mukha ay mukhang napakabait, ngunit sa totoo lang ay isang taong puno ng pagkukunwari. Nang marinig niya ang sinasabi ng iba, dahil sa narinig niya tungkol sa kanyang unang pag-ibig, galit na galit si Muon Chaeyoung. Direkta niyang sinabi kay Lee Joon na hindi niya naiintindihan si Likang. Nagulat si Lee Joon, binuksan ni Muon Chaeyoung ang pinto ng kotse at mas pinili pang maglakad pa uwi kaysa sumakay pa sa kanya. Iniwan si Lee Joon na nagtataka. Kinabukasan, dinala ni Muon Chaeyoung ang kapatid ni Ji Young para kumain ng hamburger. Nagkataon na pumasok din si Likang sa restaurant. Nalaman pala niya na mali ang naaalala niyang araw ng pagkain kasama ang bata. Kahapon, inakala ng bata na pinagluloko siya ni Likang. Ngayon, nagkataon na makakain silang lahat ng magkasama. Ngunit sa mesa, medyo kakaiba sina Likang at Muon Chaeyoung. Walang gustong tumingin sa isa't isa at nakayuko lang silang kumain. Walang gustong magsalita. Biglang naalala ng bata ang nangyari noong nagka-COVID siya at tinanong si Likang kung nahawaan ba ito. Ang biro na para lang sa bata ay muntik ng ikasakan ni Likang. Sa takot na mabuking ang kanyang iniisip, nagmamadali siyang iminagayway ang kamay at sinabing okay lang siya. Ngunit habang lalo siyang nag-aalala, mas lalo siyang umuubo. Dahil dito, inakala ng iba na may sakit talaga siya. Nagkataon na inosenteng inakala rin ni Muon Chaeyoung iyon. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng thermometer. Nang makita ng bata na hindi maganda ang sitwasyon, nagmamadali siyang gumawa ng dahilan para makaalis. Matapos sukatin ni Likang ang kanyang temperatura, agad niya itong inilapit kay Muon Chaeyoung. Sinabi pa niya na hawakan nito ang kanyang noo. Matapos sabihin iyon, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at inalok na ihatid si Muon Chaeyoung pauwi. Magalang na sinabi ni Muon Chaeyoung na okay lang sa kanya na magbus na lang. Hindi inaasahan, binanggit ni Likang ang tungkol sa pagkasakay niya sa sasakyan ni Lee Joon kagabi. Nagulat si Muon Chaeyoung sa sinabing ito. Nang tumawag si Chef Han, agad na sumakay si Muon Chaeyoung sa sasakyan ng walang pag-aalinlangan. Pagkaupo pa lang niya, maingat niyang ipinaliwanag kung gaano siya nag-alinlangan bago sumakay sa sasakyan ni Lee Joon. Lihim na natuwa si Likang at napangiti. Pagbalik sa center, nakita niya ang papalayong anino ni Muon Chaeyoung. Nang lumingon siya, nakita niya ang crane na iniwan niya sa sasakyan. Naalala niya ang kanilang mga pinagsamahan at labis siyang natuwa. Ganito sila pumasok sa buhay ng isa't isa. Sa kusina, pinaparusahan si Lee Joon dahil sa pananakit ng tao. Umiiyak siya habang nagbabalat ng sibuyas. Sa oras na ito, pumasok si Muon Chaeyoung. Dahil sa nangyari kagabi sa sasakyan, nagpasya siyang huwag na siyang pansinin. Hindi nangahas maging tamad si Lee Joon, kaya't umiiyak siyang nagtrabaho habang pasulyap-sulyap kay Muon Chaeyoung. Pagkaraan ng ilang sandali, sinindihan niya ang ilang kandila at sinabing sa ganoong paraan ay hindi na mahapdi ang mata. Galit na itinapon ni Lee Joon ang sibuyas sa gilid. Kung may ganoong magandang paraan, bakit ngayon mo lang sinabi? Sadyang sinabi ni Muon Chaeyoung na abala siya kanina. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang piraso ng sibuyas at isinubo sa bibig niya, sinabing mas magiging epektibo iyon. Bukod pa rito, malinaw na pinaparusahan si Lee Joon, kaya wala siyang magawa para tulungan ang young master ng chaebol. Wala siyang magawa kundi maging walang magawa. Kaya't walang magawa si Lee Joon kundi magbalat ng sibuyas habang pinapanood si Muon Chaeyoung na magtrabaho. Nagtataka siyang nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Likang. Paano kayo nagkakilala?
kilala? Mukhang maayos naman ang relasyon ninyo, pero ang isang doktor at isang chef, paano kayo nagkakilala? Hindi direktang sumagot si Moon Chae-yong. Nagmamadali siyang lumabas at kumuha pa ng isang supot ng sibuyas at sinabihan si Lee Ju-on na magpatuloy sa pagbalat. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagluluto. Ngunit nang marinig niya si Lee Ju-on na nagtanong muli, gusto mo ba si Lee Kang? Sa gulat, aksidenteng napaso ni Moon Chae-yong ang kanyang kamay. Agad niyang isinausaw sa tubig at pagkatapos ay nilagyan ng band-aid. Nagtataka si Lee Ju-on na tinanong siya kung bakit siya nagiging ganoon kapag nababanggit si Lee Kang. Talaga bang gusto mo siya, Moon Chae-yong? Hindi niya kailanman inamin na gusto niya si Lee Kang. Sinasabi lang na lubos siyang nagpapasalamat dahil iniligtas siya nito. Hindi inaasahan, si Lee Kang ay nakatayo sa labas ng pinto at narinig ang lahat. Tila nababasa sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Kinabukasan, dinala ni Lee Kang ang bata para maglaro sa labas. Iniisip na ang mga bata marahil ang pinaka-inosente. Tinanong niya ang bata kung paano makakuha ng kapatawaran ang isang taong nagkamali. Agad na sinabi ng inosenteng bata na humingi lang ng tawad kapag nagkamali. Tila nakapagdesisyon na rin si Lee Kang matapos marinig ito. Pagkatapos, nilayon niyang ibalik ang bata. Nang makita ang hitsura ni Lee Kang na tila nalulungkot sa pag-ibig, tinanong ng bata kung may nagugustuhan na ba siya. Namula agad si Lee Kang nang tamaan ang kanyang puso. Sadyang pinapahulaan niya sa bata kung sino ang gusto niya. Idinrowing ng bata sa hangin ang dalawang salitang iate, at agad na naisip ni Lee Kang si Moon Chae-yong. Ngunit hindi niya inakala na hindi pala siya ang tinutukoy ng bata. Pagbalik sa center, nakita niya si Moon Chae-yong na nakaupo sa labas. Naalala niya ang sinabi ng bata kanina na gusto rin siya ng ki-ate. Naalala ni Lee Kang ang panahong magkasama sila at hindi niya namalayan na nahulog na pala siya sa pag-ibig sa kanya. Ngunit nang isipin niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, biglang naging matatag ang tingin ni Lee Kang. Lumapit siya kay Moon Chae-yong at seryosong sinabi sa kanya, para sa akin, si Moon Chae-yong ay mananatiling kasintahan ni Min Seo. Ako rin ang naging saksi sa pag-ibig ninyong dalawa. Nalunok ni Moon Chae-yong ang kanyang luha nang marinig ang mga salitang ito. Sinabing ganoon din ang iniisip niya. Hindi pa man niya natatapos ang susunod na pangungusap, tumalikod na si Lee Kang at bumalik sa kanyang opisina. Iniisip ang kanilang mga pinagdaanan at tinitigan ang crane na nakalimutan ni Moon Chae-yong sa sasakyan. Agad itong itinago ni Lee Kang sa kabinet. Nagpasya siyang ilibing ang pagmamahal na ito sa kanyang puso. Sa isang kainan sa tabi ng kalsada, inilagay ni Moon Chae-yong ang kalahating bote ng asin sa kanyang pagkain. Tinikman niya ito ngunit walang nalasahan. Ang kanyang nakababatang kapatid sa tabi niya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Matapos tikman, agad itong uminom ng 2 bote ng tubig. Talagang napakaalat. Ngunit si Moon Chae-yong, nang makita ang pagmamalabis ng kanyang kapatid, ay inakala na binibiro lang siya nito. Hindi niya naramdaman na maalat ito. Malinaw na walang lasa. Pagkasabi nito, inilagay niya ang natitirang kalahating bote ng asin sa pagkain. Dahil dito, inakala ng kanyang kapatid na naghahalusinate siya. Hindi siya sumuko at sinubukan muli. Sa pagkakataong ito, mas maalat, ngunit si Moon Chae-yong ay wala pa ring nararamdaman na lasa. Ano ba talaga ang nangyayari? Malinaw na napakaraming asin ang nailagay. Bakit wala pa ring lasa ng alat? Hindi pinansin ang pagpigil ng kanyang kapatid. Direktang sinubuan ni Moon Chae-yong ng isang kutsarang asin ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Napakaraming asin ngunit wala pa ring lasa ng alat. Naku, nawala na ba ang panlasa niya? Nagmamadaling pumunta si Moon Chae-yong sa ospital para magpatingin. Dahil sa pinsala sa ulo, nawalan siya ng panlasa at pangamoy. Para sa isang chef tulad ni Moon Chae-yong, mahirap itong tanggapin. Ang kapatid na lalaki, na karaniwang nagpapahirap sa kanya, ay nagtago sa isang sulok. Nakikita ang sakit ng kanyang kapatid na babae at labis na naawa. Pagbalik sa center, naghanda pa rin si Moon Chae-yong ng pagkain tulad ng dati. Nakaupo sa tabi si Lee Ju-on, tila nagbabalat ng labanos. Nang siya ay magtatanong na sana tungkol sa relasyon niya kay Lee Kang, biglang sumugod ang kanyang kapatid. Sigurado akong may pakiramdam pa rin ang ate ngayon dito. Pagkatapos magbalat ng labanos, sinabi niya at tinangkang hilahin siya. Ang doktor kanina ay tiyak na nagkamali sa pagsusuri. Pumunta tayo sa ibang ospital at magpatingin muli. Ngunit gusto ni Moon Chae-yong na tapusin muna ang pagluluto bago umalis. Narinig ni Lee Ju-on ang usapan ng dalawa. Nagtatakang tinanong niya kung anong nangyari sa kanila. Sa pagkakataong ito, mas mabilis magsalita ang kapatid niya, kaya direktang sinabi nito ang sakit ni Moon Chae-yong. Dahil dito, tuluyang nawasak si Moon Chae-yong at pinagalitan siya. Gusto mo bang malaman ng buong mundo ang sakit ko? Lumabas si Lee Ju-on at nakita si Moon Chae-yong na nakaupo mag-isa. Agad siyang lumapit para aliwin ito. Nagkataon na nakita ni Lee Kang ang eksenang ito. Nang makita niya ang dalawa na magkatabing nakaupo ng malapit, nagsimula siyang magselos. Nang akmang lalapit siya, nakita ng head nurse si Lee Ju-on na umiiwas sa trabaho, kaya agad niya itong hinila pabalik. Sa oras na ito, dumating ang pamilya ng pasyente para makipag-away kay Moon Chae-yong. Dahil dati ay ibinunyag niya ang kasinungalingan nito at balak pa nitong manakit. Ngunit agad siyang pinigilan ni Lee Kang. Ang kagustuhang protektahan si Moon Chae-yong ay lalong lumilinaw. Ngayon, hindi niya hahayaan na saktan siya ng sinuman. Bumalik si Moon Chae-yong sa kusina. Dumating ang isang pasyente, humihingi ng tulong sa kanya na maghanda ng pagkain para sa kanya. Dahil ngayon ang kanilang anniversary, gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa. Matapos ang mahabang paghahanda, ang magandang pagkain na ito ay naglalaman ng maraming puso mula kay Moon Chae-yong. Lubos na naantig ang mag-asawa. Nang makita niya ang kanilang kaligayahan, medyo naaliw din si Moon Chae-yong. Ang kanyang mga niluto ay para magbigay sa kanila ng kaligayahan. Ito rin ang natutunan niya mula sa isang bata. Pagkatapos mawala ang kanyang panlasa
pag-asa at pang-amoy, si Moon Chaeyoung. Iniisip niya ang sinabi ng doktor na hindi sigurado kung gagaling siya, kaya't lubos siyang nalungkot. Kinuha niya ang ilang sili gamit ang kanyang kamay at isinubo sa kanyang bibig, ngunit wala pa rin siyang nalasahan. Ang pagluluto ay laging naging lakas ni Moon Chaeyoung, ngunit ngayon ay kinuha na ng Diyos ang kanyang pag-asa. Hindi pa alam ni Lee Kang ang nangyayari. Dinala niya muli ang bata sa hamburger restaurant. Nakita ng bata si Lee Kang na may mabigat na puso habang kumakain ng malalaking kagat. Tinanong siya ng bata kung may problema ba siya. Umiling si Lee Kang sa simula, ngunit sa huli ay umamin din siya. Ang matalinong bata ay ibinigay ang kanyang cake kay Lee Kang dahil sinabi ng kanyang kapatid na lalaki na ang pagkain ng hamburger ang pinakamasayang bagay sa mundo. Kaya gusto niyang maging mas masaya si Lee Kang. Nagtanong siya, hindi ba ako masaya? Nakita ng bata na gwapo si Lee Kang at isa siyang doktor, kaya maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Naalala niya noong una, aksidente niyang nasabi na gusto ng kanyang ate si Lee Kang. Sinabi pa ng bata na pinagalitan siya ng kanyang ate. Nagulat si Lee Kang. Nalaman niyang ang ate na tinutukoy ng bata ay ang nurse sa ospital at hindi si Moon Chaeyoung. Naalala niya ang mga masasakit na salita na sinabi niya rito at lubos siyang nagsisisi. Bakit hindi ko tinanong ng malinaw noon? Sinisi rin niya ang sarili sa pananakit kay Moon Chaeyoung. Pagbalik sa kanyang opisina, hindi pa rin maiwasan ni Lee Kang na maalala ang eksena noong gabing iyon. Isinasaalang-alang ang naghihirap na hitsura ni Moon Chaeyoung matapos marinig ang kanyang sinabi. Paano niya hahayaan na magdusa siya ng labis? Hindi alam ni Lee Kang kung ano ang gagawin ngayon. Kasabay nito, si Moon Chaeyoung ay nasa kusina, nagtuturo sa isang dayuhang ginang kung paano magluto. Pinapanood ni Lee Kang ang kanyang nakatutok na hitsura nang hindi napansin ang punong nurse na papalapit. Mausisa siyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nagsinungaling si Lee Kang na dumating siya upang suriin ang pasyente na may allergy noong nakaraang araw. Ngunit medyo nagulat ang nurse dahil pumanaw na ang pasyente noong isang araw. Ang pahayag na ito ay labis na nagpahiya kay Lee Kang, na mabilis na nagpaliwanag na marahil ay nagkamali siya sa pagkaka-remember at pagkatapos ay mabilis na umalis. Pinunot ni Moon Chaeyoung ang iba't ibang pampalasa sa kusina at tinikman ang mga ito ng paisa-isa, ngunit wala pa ring lasa. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot. Ang pagluluto lang ang nagpapasaya sa kanya, ngunit kahit ang tanging kaligayahan na ito ay kinuha sa kanya ng langit. Sa sandaling ito, bumalik si Imes Han. Nakahanap na siya ng papalit sa kanya sa trabaho. Hindi alam ng ginang ang sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin kay Moon Chaeyoung sa pagpigil sa kanya sa masikip na lugar na ito noon at hinikayat siyang pumunta sa ibang lugar upang ipakita ang kanyang talento. Ngunit hindi niya napansin ang namumulang mata ni Moon Chaeyoung. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Moon Chaeyoung sa night market. Nakita niya ang napakaraming masasarap na pagkain na nakadisplay. Sinubukan niyang amuyin ang mga ito, ngunit lahat ay walang silbi. Inalis ni Moon Chaeyoung ang kanyang sarili at bumalik sa sentro. Umupo doon at naghintay na bumalik si Lee Kang para magpaalam. Kinagabihan, malungkot na bumalik si Lee Kang. Dahil ayaw niyang isara ang sentro, nakipagtalo siya sa kanyang lola. Pagkabalik niya, nakita niya si Moon Chaeyoung na nakatayo roon. Lumabas na gusto niya siyang hintayin, ngunit sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig. Sinabi niyang aalis na siya. Ang biglaang pamamaalam na ito ay hindi inaasahan ni Lee Kang. Nang makita niyang lumalayo si Moon Chaeyoung sa kanya, ang huling damdamin ay nanaig sa kanyang katuwiran. Dali-dali siyang tumakbo upang pigilan siya. Ngunit naharap sa pagdududa ni Moon Chaeyoung, hindi siya makahanap ng dahilan upang pigilan siya. Bigla niyang naalala ang noodle dish na kinain niya noong bata pa siya. Gusto niyang ipagluto siya ni Moon Chaeyoung. Malapit na ang 12:00. Nagulat si Moon Chaeyoung sa sinabi ni Lee Kang, ngunit pumasok pa rin siya sa kusina upang lutuan siya. Nagsuot siya ng apron at kinuha ang harina. Naghahanda na gawin ang huling 8 bowl ng noodles para kay Lee Kang. Marahil pagkatapos niyang umalis, ito na ang huling pagkikita nilang dalawa. Pinanood ni Lee Kang si Moon Chaeyoung na abala sa pagtatrabaho. Kusang loob din siyang naghubad ng kanyang damit at tinulungan siya. Ngunit sa oras na ito, ang nasa isip lang niya ay ang pag-alis ni Moon Chaeyoung. Sa huli, aksidente siyang nadumihan. Nang makita ito ni Moon Chaeyoung, mabilis niya siyang binigyan ng apron. Ngunit dahil puno ng harina ang kanyang mga kamay, hindi niya ito maisuot ng mag-isa. Nahihiyang tinulungan siya ni Moon Chaeyoung na isuot ito para kay Lee Kang. Parang isang mabuting asawa na nag-aalaga sa kanyang asawa sa sandaling iyon. Ang mga mata niya ay nakatitig lamang kay Moon Chaeyoung, umaasang bumagal ang takbo ng oras. Nang makita niya hindi inaalis ni Lee Kang ang tingin sa kanya, medyo nahiya si Moon Chaeyoung at sinabihan siyang bumalik sa opisina para magpahinga. Tatawagan niya siya kapag tapos na siya. Ang banayad na paalala na ito ay nagparamdam kay Lee Kang ng hiya. Hindi niya intensyon na bumalik, ngunit aksidente niyang pinatunog ang kaldero ng malakas. Sinisi niya ang kanyang sarili kung ano ang ginagawa niya doon. Malinaw na gusto niyang pigilan siya, ngunit ayaw niyang magsalita. Nagkataon siyang nakakita ng isang bote ng alak sa istante. Marahil ay magiging mas matapang siya. Dali-dali niya itong kinuha at ininom. Inaasahan ang malungkot na hitsura ni Chaeyoung matapos marinig ang aking sinabi. Paano ko hahayaan na
na magdusa siya ng labis. Hindi alam ni Kang kung ano ang gagawin. Kasabay nito, si Chajeong ay nasa kusina, nagtuturo sa isang dayuhang ginang kung paano magluto. Pinagmamasdan ni Kang ang kanyang nakatutok na hitsura hanggang sa hindi niya napansin ang pagdating ng punong Nars. Nagtataka siyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nagsinungaling si Likang na dumating siya upang suriin ang pasyenteng alerhiya noong nakaraang araw. Ngunit medyo nagulat ang nurse dahil pumanaw na ang pasyenteng iyon noong isang araw. Ang pahayag na ito ay labis na nagpahiya kay Likang na mabilis na nagpaliwanag na marahil ay nagkamali siya at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano sasabihin. Sa halip, humingi siya ng paumanhin sa kanya. Hindi alam ni Muon Chaeyoung kung ano ang nagawa niyang mali at naging awkward ang kapaligiran. Nakainom na si Likang ng 2 baso ng alak, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano magsimula. Nang tanungin niya kung kailangan niya ng anumang tulong, hindi inaasahang sinabi ni Muon Chaeyoung na hindi siya komportable na magkasama sila. Sinabihan niya siyang bumalik sa kanyang opisina. Ang magalang na pagtanggi na ito ay ang parehong mga salita na minsan niyang sinabi sa kanya. Walang magawa si Likang kundi umalis muna. Ngunit paglabas niya ng pinto, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Ang kanyang kapitbahay na tiyuhin, na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, ay pumanaw na. Naalala niya kung paano siya itinuring ng tiyuhin na parang sariling anak. Sa bawat pagkakataon na pumupunta sa dagat ang tiyuhin, nagdadala siya ng tsokolate para sa kanya. Dati ay nangako siyang babalik agad, ngunit mula noon ay hindi na siya bumalik. Tunay na maikli ang mga masayang araw na iyon. Nagmaneho si Muon Chaeyoung sa gabi at sa wakas ay nakarating bago ang libing ng tiyuhin. Pagkababa niya ng sasakyan, sinabi niyang sasakay na lang siya ng bus pa uwi. Nagpaalam sila, ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nalalakad. Napansin ni Muon Chaeyoung na dahil sa pagmamadali, nakalimutan niya ang kanyang telepono at pitaka. Hawak pa rin niya ang susi ni Likang, kaya dali-dali siyang bumalik sa libing, ngunit hindi niya nakita si Likang. Sa sandaling iyon, nakatayo siya sa harap ng larawan ng tiyuhin, inaalala ang mga pangako nila noon. Inaasahan ang malungkot na hitsura ni Chajeong matapos marinig ang aking sinabi, paano ko hahayaan na magdusa siya ng labis? Hindi alam ni Kang kung ano ang gagawin. Kasabay nito, si Chajeong ay nasa kusina, nagtuturo sa isang dayuhang ginang kung paano magluto. Pinagmamasdan ni Kang ang kanyang nakatutok na hitsura hanggang sa hindi niya napansin ang pagdating ng punong Nars. Nagtataka siyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nagsinungaling si Likang na dumating siya upang suriin ang pasyenteng alerhiya noong nakaraang araw. Ngunit medyo nagulat ang nurse dahil pumanaw na ang pasyenteng iyon noong isang araw. Ang pahayag na ito ay labis na nagpahiya kay Likang na mabilis na nagpaliwanag na marahil ay nagkamali siya at pagkatapos ay mabilis na umalis. Hindi pa man siya nakakabalik, pumanaw na ang tiyuhin. Huli na siya. Sa sandaling iyon, kinuha ng anak na babae ng tiyuhin ang mga personal na gamit na espesyal na iniwan niya para kay Likang. Binuksan niya ito at nakita na puno ito ng tsokolate. Tinitingnan ang kahon na ito ng iba't ibang uri ng tsokolate. Ngumiti si Likang ngunit napaiyak. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Lee Joon, kapatid ni Muon Chaeyoung, mula sa isang hindi kilalang numero. Lumabas na si Muon Chaeyoung ang tumawag, humiram ng telepono at sinabihan siyang magpadala ng mensahe kay Likang. Sinasabing nasa tabi siya ng libingan sa tabing dagat, naghihintay sa kanya. Nagkataong dumaan si Lee Joon sa sandaling iyon. Mausisan niyang tinanong kung bakit sila pumunta sa tabing dagat. Utal-utal na sinabi ng kapatid na hindi niya sinasadya ang kanilang nakaraan bilang unang pag-ibig. Naglakad si Muon Chaeyoung patungo sa dalampasigan upang maghintay kay Likang na magmaneho. Ang napakahabang biyahe ay nagpagod sa kanya. Nakatulog siya sa bench. Pagkatapos maghatid sa tiyuhin, nakatanggap si Likang ng mensahe. Nagpunta siya sa tabing dagat at nakita si Muon Chaeyoung na natutulog doon. Malamig ang ihip ng hangin mula sa dagat, kaya nanginginig siya. Hinubad ni Likang ang kanyang panlabas na damit at ipinatong kay Muon Chaeyoung. Hindi inaasahang, si Muon Chaeyoung, na mahimbing na natutulog, ay sumandal sa kanyang balikat. Sa takot na magising siya, pinanatili ni Likang ang posisyong iyon sa loob ng 5 oras. Nagising si Muon Chaeyoung nang lumubog ang araw. Pagbukas niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Likang sa harap niya na nagpagulat sa kanya. Labis siyang nalungkot dahil pinanatili niya siya sa posisyong iyon ng napakatagal. Sana ay ginising niya siya ng mas maaga. Sa halip, malumanay na sinabi ni Likang na ayos lang kahit gaano pa katagal. Ibinigay ni Muon Chaeyoung ang susi ng kotse sa kanya at pagkatapos ay sinabing nakalimutan niyang magdala ng pera. Tinanong niya si Likang kung maaari siyang humiram ng kaunti para makasakay siya pa uwi. Nang makita si Muon Chaeyoung na pagod, gusto niyang ihatid siya pa uwi. Bukod pa rito, huli na para sa huling biyahe. Gutom na rin sila, balak nilang kumain muna bago umuwi. Dinala ni Likang si Muon Chaeyoung sa palengke ng seafood. Napakaraming pagkain. Sa huli, dinala niya siya sa isang pamilyar na kainan. Iyon ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kahit na lumipas na ang 25 taon, lahat ay nanatiling pareho. Nagpa siya si Likang na personal na magluto ng ilang putahe. Nakita ni Muon Chaeyoung ang abala niyang likod at tila bumalik sa 25 taon na ang nakakaraan. Mabilis na natapos ang pagkain. Inayos niya ito sa mesa, handa ng kumain. Masayang kumain si Muon Chaeyoung at pinuri ang kulingan ni Likang. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Likang ang katotohanan. Alam na niya na nawala ng panlasa si Muon Chaeyoung dahil ipinadala ito ng kanyang kapatid sa kanya. Kaya nga ayaw niyang dalhin siya sa isang ordinaryong restaurant. Naluha si Muon Chaeyoung sa tuwa at kumain ng isang malaking kagat. Kinuha niya ang tissue na iniabot ni Likang. Tila bumalik ang panahon, 25 taon na ang nakakaraan. Labis na naligayahan si Muon Chaeyoung. Patuloy na bumuhos ang kanyang luha.
narinig niya ang pamilyar na boses sa kanyang tainga. Narito ang pagsasali ng teksto mula Vietnamese patungong Tagalog na inangkop sa konteksto ng Korean drama na Chocolate. Mabilis na humingi ng paumanhin ang anak na babae ng tiyuhin sa kanyang pagkaunawa. Pagkatapos ay sinabi niya na lihim niyang minamahal si Likang mula pa pagkabata. Ngunit noon, mahal pa rin ng kanyang ama ang ina ni Likang, kaya wala siyang magawa kundi sumuko. Ngayon, nang muli silang magkita, bumalik ang damdaming iyon. Nang sasabihin na sana niya ang kanyang damdamin, diretsyong sinabi ni Likang na mayroon na siyang mahal sa kanyang puso. Ngunit hindi siya naniwala at tinanong kung sino iyon at kung mas maganda ba ito kaysa sa kanya. Gayunpaman, ayaw nang pag-usapan ni Likang ang tungkol dito. Galit na galit ang babae at umalis. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Moon Chaeong na hindi pa rin sumusuko. Tinanong niya kung alam nito kung sino ang kasintahan ni Likang. Sinabi ni Moon Chaeong na hindi rin niya alam. Nang paalis na sana ang babae, ang anak ng tiyuhin ay nagmadaling humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaunawa. Pagkatapos ay sinabi niya na lihim niyang minamahal si Likang mula pagkabata. Ngunit noon, mahal pa rin ng kanyang ama ang ina ni Likang, kaya wala siyang magawa kundi sumuko. Ngayon, nang muli silang magkita, bumalik ang damdaming iyon. Nang sasabihin na sana niya ang kanyang damdamin, diretsyong sinabi ni Likang na mayroon na siyang mahal sa kanyang puso. Ngunit hindi siya naniwala at tinanong kung sino iyon at kung mas maganda ba ito kaysa sa kanya. Gayunpaman, ayaw nang pag-usapan ni Likang ang tungkol dito. Galit na galit ang babae at umalis. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Moon Chaeong na hindi pa rin sumusuko. Tinanong niya kung alam nito kung sino ang kasintahan ni Likang. Sinabi ni Moon Chaeong na hindi rin niya alam. Nang paalis na sana ang babae, naalala niya na nakalimutan niyang paalalahanan si Likang na bisitahin ang Bada, ang pangalan ng aso. Kung sana sa simula pa lang, ang lugar na ito ang kanyang magiging tahanan. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Likang ang tungkol sa pagka-ospital ng kanyang lola. Sinubukan siyang tawagan ni Lee Joon upang ipaalam, ngunit walang sumasagot. Nagpasya siyang personal na puntahan si Likang. Nang makita niya kung paano maingat at malumanay na inaalagaan ni Moon Chaeong si Bada, unti-unting lumambot ang kanyang matigas na puso. Ang babaeng ito ay laging nagbibigay sa kanya ng init at kaligayahan. Nagsimula siyang magduda sa kanyang buhay. Para ba talaga sa pag-aagawan ng ari-arian ang kanyang buhay? Kinaumagahan, naghahanda na si Likang na ilabas si Bada para maglakad-lakad. Ngunit napansin niyang nakahiga na ito at hindi na gumagalaw. Bumalik si Moon Chaeong mula sa pamimili at nakita si Likang na nakaupo sa bakuran, yakap si Bada. Tila may naintindihan siya. Narito ang pagsasali ng teksto mula Vietnamese patungong Tagalog na inangkop sa konteksto ng Korean drama na Chocolate. Agad siyang lumapit at kinumutan si Likang at nagpasya siyang hindi na magdalamhati pa dahil sa kanyang karamdaman. Nahaharap sa pamilyar na mga sangkap, wala nang takot o pag-aalala si Moon Chaeong. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng damdamin sa pagkain mas napapasaya ang mga tao. Nang magtakip silim, nagising si Likang at nagtungo sa tabing dagat upang hanapin si Moon Chaeong. Magkasama silang umupo sa lupa. Ang dating malamig na si Likang ay kusa nang hinanap si Moon Chaeong. Para silang bumalik sa 25 taon na ang nakakaraan, tahimik at walang imik. Sa harap ng malawak na karagatan, tila napakaliit ng tao. Biglang sinabi ni Moon Chaeong na buong araw na siyang hindi kumakain at tinanong kung gutom na ba siya. Sa sandaling ito, hindi na itinago ni Likang ang kanyang damdamin. Masayang inanyayahan ni Moon Chaeong si Likang na kumain. Sa pagkakataong ito, siya naman ang naghanda ng pagkain. Sa pagtingin sa dalagang nasa harap niya, medyo nahirapan si Likang. Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Kwon Min Seo. Alam niyang nagsimula na siyang mainis sa pagtulak kay Moon Chaeong palayo sa kanyang buhay. Hindi alam ni Likang kung kailan siya nagsimulang magmahal kay Moon Chaeong. Hindi napansin ni Moon Chaeong ang anumang kakaiba. Dali-dali siyang tumayo para maghanda ng pagkain para kay Likang. Ngunit pinigilan siya nito. Nagpasya si Likang na simula ngayon, susundin na niya ang kanyang puso. Pwede ba kitang mahalin? Tanong niya. Nagpunta si Likang sa tabi ng kama ng kanyang lola at sinabing ayaw na niyang makipag-away para sa kapangyarihan. Gusto lang niya ng simple at masayang buhay. Direktang ikinagalit ng lola ang pahayag na ito at pinalaya si Likang pabalik sa sentro. Ngunit hindi nito mababago ang desisyon ni Likang. Matapos ang lahat ng nangyari, sa wakas ay naintindihan na niya ang kanyang sarili. Nagpunta siya sa kusina upang hanapin si Moon Chaeong na abala roon. Sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang ipinahayag ang kanyang damdamin. Kahit na hindi pumayag si Moon Chaeong sa ngayon, hindi siya susuko. Ang direktang pag-amin na ito ay medyo nagpakilig kay Moon Chaeong. Nagluto siya ng masarap na pagkain para kay Likang. Para silang bagong kasal, naging mas mainit din ang kapaligiran. Bigla, isang marahas na lalaki ang humabol sa nurse, papasok sa kusina, at nakita si Likang na humarang.
mayabang siyang sinabihan na umalis si Li Kang. Katabi niya si Moon Chae-yong, natakot sa biglaang aksyon na ito. Nang makita ang eksenang ito, agad na inalis ni Li Kang ang kanyang salamin, na ayaw ng gulo, at mayabang na tinanong ang lalaki kung ano ang tinitingnan niya. Bilang resulta, sa susunod na segundo, si Li Kang ay nakaupo sa bubong na may namamagang mukha. Malumanay na dinala ni Moon Chae-yong ang ice pack at inilagay sa kanyang sugat. Dali-dali namang nagkunwari si Li Kang na ayos lang siya at hindi na kailangan ng ice pack. Hindi raw siya nasasaktan at ang kamao ng lalaki ay parang kagat lang ng lamok. Ngunit hindi pinansin ni Moon Chae-yong ang kanyang sinabi at ipinagpatuloy ang paglalagay ng ice pack. Lumabas na ang lalaki kanina ay ang ama ng nurse. Ayon sa balita dati, miyembro siya ng sikat na criminal police unit na may palayaw na Mad Dog. Ngunit si Li Kang ay nahihiya pa rin na nabugbog siya sa harap ng taong gusto niya. Tunay na ang mga lalaki ay laging gustong magpakita ng kabayanihan sa harap ng babaeng mahal nila. Nang makita si Li Kang na nalulungkot dahil sa problema ng pamilya, nag-iisa si Lee Joon na nagluto. Naalala niya ang araw na pumunta sila ng kanyang ama sa libingan ng kanyang lolo. Sa huli, hindi niya napigilan ang sabihin ang isang lihim. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang nalaman ni Lee Joon na hindi tunay na anak ng kanyang lolo ang kanyang ama. Kaya, mula sa simula, siya ay naging isang hadlang lamang na pinili ng lola upang sanayin si Li Kang na maging tagapagmana. Sa sandaling ito, nakatanggap din si Li Kang ng mensahe at nagpunta roon. Nakita niya ang kakaibang kilos ni Lee Joon. Sinabi rin niya kay Li Kang ang tungkol dito. Nalaman niya kung bakit niya kinamumuhian si Li Kang ng ganoon. Lumabas na noong bata pa si Lee Joon, napakahigpit ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang pamilya. Kung pangalawa lang siya sa klase, paparusahan siya. Sa tuwing nangyayari iyon, gumagawa si Li Kang ng tsokolate para mapasaya siya. Ngunit lagi siyang kinamumuhian ni Lee Joon. Noong bata pa si Li Kang, hindi niya alam kung bakit siya kinamumuhian ni Lee Joon ng ganoon. Nang lumaki sila, hindi pa rin nila naintindihan ang kanilang relasyon. Kasabay nito, biglang sinabi ng kapatid ni Moon Chae-yong na alam na niya ang address ng kanilang ina. Bagaman tumanggi siya sa simula, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na hanapin ang kanilang ina. Pagdating niya roon, nalaman niya na may isa pang lalaki na niloko ng kanyang ina at nawala ang lahat. Ang huling pagmamahal niya para sa kanyang ina ay tuluyang nawala. Masakit sa kalooban ni Moon Chae-yong na isipin si Li Kang. Ngunit sa sandaling iyon, hinahanap niya ang kanyang tiyahin. Alam kasi ni Li Kang na balak isara ng grupo ang Social Welfare Center. Gusto niyang pigilan ito. Matapos sunduin si Moon Chae-yong, naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Moon Chae-yong na maging bukas at ikwento ang kanyang buhay. Kasama sa kanyang kwento ang kanyang unang pag-ibig at ang hindi masayang pamilya. Ngunit nang banggitin si Kwon Min Seong, hindi pa rin makalimutan ni Li Kang ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit si Kwon Min Seong pa, ayaw na niyang bitawan si Moon Chae-yong. Sa kwento mula ngayon, sila na lamang dalawa ang magkasama. Maraming salamat sa panonood ng video. Paalam!